Ako po si Tang Ming, ika-4 na henerasyon ng may-ari ng pamilya Tang. Matindi ang sakit ng tatay ko. Kaya lumapit kami kay Yao Shen para humingi ng tulong. Huli na kayo. Kakamatay lang ni Xiax Yuzi. Paano nangyari na ganun kasakto? Tingnan natin. Totoong patay na, umuwi na kayo. Ikaw ba ang apprentice ni Xia Yaoshen? Hindi ako apprentice niya. Isang matandang kaibigan lang ako. Basta magamot mo lang si lolo ko. Magkano man ang gusto mo, handa kaming bayaran. Pakitulungan mo naman kami. 73 na siya, sapat na siguro ang nabuhay niya. Bakit gusto pa niyang mabuhay? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Nagkakalakas loob kang magpakita ng walang respeto kay lolo ko. Wala na si Xian Yaoshen. Ikaw na kalahating apprentice. Balak mo bang patumbahin ang mundo? Ngayong araw, bilang Tang family, tuturuan ka namin ng leksyon. Ang apprentice ni Yaoshen na ganito kayabang. Panahon ng turuan siya ng leksyon para mapawi ang sama ng loob ng Tang family. Medyo kakaiba talaga ang batang to. Kuya, ingat ka. Isang superior level 10 na mandirigma ako. Matatakot ba ako sa isang bata na walang kahit anong lakas na pang martial arts? Sige, subukan ulit. Kuya, Tenga. Si Lolo, minor internal injury lang naman ang natamo niya. Magpahinga lang ng ilang araw, gagaling na siya. Walang galang. Kahit mahal at malawak ang mundo, ito ang mga anak ng Tang family. Tigil na. Tay. Lahat, umatras. Bata, pasensya ka na at naging bastos kami kanina. Tinanong mo kung bakit gusto pa niyang mabuhay. Sasagutin ko na ngayon. Gusto ko lang makasama ang pamilya ko. Gusto kong makita ang mga apo ko na aking mabuti. Gusto kong makita silang magkapamilya at magkarir. Hindi naman laging maganda ang walang hanggan. Maaga pa para magpahinga, hindi ba mas maganda? Ay, batang paslit na 20s pa lang ang edad mo. Ano ba naman ang naiintindihan mo? pakiusap. Kahit hindi mo lubusang gagamutin si lolo. Basta mahaba-haban pa ang buhay niya. Pwede na. Wala akong obligasyon na tumulong sa inyo, umuwi na kayo. Ang gumawa niyan ay ang Zungong. Ang mga natitirang kasapi ng Ziling Gold sa wakas lumitaw na. Lolo, Huwag gumalaw. Puro lason ang maduming hangin na ito. Anong ginagawa mo? Nagpapakamatay ka ba? Tigilan mo. Mas maginhawa na ang pakiramdam ko ngayon kaysa kanina. Paano nangyari yon? Sandali lang ang lumipas. Pero kalmado na ulit ang pulso ko. Nawala na lahat ng lason sa katawan. Dapat 1 buwan na lang ang natitira kay Lolo Tang. Pero ngayon, mukhang kaya pa niyang mabuhay ng 10 taon. maraming salamat, Divine Doctor, sa tulong mo. Huwag mo na akong pasalamatan ng sobra. Sa totoo lang, hindi ka naman kasing lamig ng itsura mo. Dr. Fang, pasensya na talaga sa pagiging magaspang ko kanina. Sana hindi ka magtanim ng sama ng loob. Bata, nung nabanggit mo ang pamilya ko kanina, kitang-kita sa mga mata mo na may nagbago. Nasaan ang pamilya mo? Pamilya. Lahat ng pamilya ko patay na. Sino ang responsable? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Tang, ipaglalaban ka namin. Huwag. Ako mismo ang magtatapos sa kanya. Bilis and habulin mo na. Agad-agad. Pagbalik mo, pakakasalan na kita. Nandoon ang pangako. Hindi, siya talaga ang kahawig mo. Ako mismo ang naglibing. Si Miss G ng pamilya G. Miss G. Kasapi ng pamilya Yang.
Ang bilis mong tumakbo, ha? Hinabol ka na namin mula sa Jianan Village. Hanggang dito sa dulo ka pa nakaabot. Pamilya Yang, gusto nyo bang tapusin talaga ang lahat? Hindi ko hahayaan, ako si Jirumay. Mr. Bao, hayaan mo na kaming asikasuhin ng Tang family. Andito si Tang Ming. Umalis na kayo ngayon. May mga miyembro din ng Tang family dito. Dapat matapos na ang Jijia, saka na kayo. Sakto, lahat kayo, kayang-kaya naming tapusin. Paulem, sigurado ka ba? Kaya kung tapusin ang tatlo sa isang iglap, pero tao lang tayo, hindi kayang salagin lahat ng bala. Kayo na mga innate martial artists, hindi ba kayo magagaling? At kayo na taga-Tang family. Ngayon, parang mga asong duwag. Fenga, kuya. Anong oras na ba? Puro santukan lang, kahit gaano kakabilis. Matatalo ka sa bala, si Penga ang nagligtas kay Lolo, utang na loob yan ng Tang family. Kayo, samahan nyo si Mr. Fang umalis. Ako na bahala dito para bumitin siya. Siya ba si Lausi? Gusto niyang umalis, wala pa akong permiso. Ay, Tama na, sobra na. Huwag sirain ang bakuran ko. sino ka nga ba? Kapag nasira mo ang bakuran ko, magbabayad ka. Sige, babayaran ko ng timbang bala. Sapat na ba yun? Mag-ingat ka Mr. Fang. Oh. Damit ko to. Bakit mo ba ako ginagalit? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Boss, bakit hindi namatay sa bala? Kalma, tapusin na natin sila. Paano nangyari ito? Baka nananaginip lang ako. Narinig ko na noon na may mga dalubhasa na kayang ilabas ang tunay na enerhiya, palibutan ng buong katawan. Pero hindi pa ako nakarinig kailanman na kayang ipangharang ng tunay na enerhiya sa bala. Ang galing ni Doc Fang. Doc Fang. May tanong lang ako. Anong antas mo na ngayon? Key cultivation stage. Chi cultivation stage, Doc, di mo alam? Bawat mandirigma tuwing makakamit ang 12 segments, nag-level up ng antas. Sa ibabaw ng Advanced Warriors, mga Martial Master. Sa ibabaw ng Martial Master, Martial Venerable. Sa ibabaw pa ng Martial Venerable, Martial Sage. Sa palagay ninyo, siguro nasa innate 9,900 at 63 segments. Matandang Master, kung ayaw mong sabihin ang lakas mo, naiintindihan ko. Maliban na lang kung gusto mong ipakita sa amin mismo. Sobrang lakas ng ugali mo. Siya ang tinutukoy na si Shento, kilala sa bansag na Dogwang. Mag-isa niyang pinatay ang 9 na grupo at 12 anak ng Jiangnan. Sigurado akong mas malakas siya kaysa kay Fang Shi. Shento, boss, nandito ka na. Ano pang silbi nyo? Shento, boss, dapat nakuha na namin kanina. Pati mga tao ng Tang family, hawak na sana namin. Hindi ko inaasahan, itong magsasaka na to nakakayanan palang harangin ang bala. Lumabas ang lakas niya, ganyang klaseng triko lang. Pambihira, laman lang yan ng usong na antas. Ngayon bibigyan kita ng 2 pagpipilian. 1, basagin mo sarili mong mga kamay at paa. 2, ako mismo ang dudurog sa'yo. Ayokong pumili alinman dyan. Isang maliit na wusong lang. Akala mo kung sinong magaling ka na. Kung ganun, ipakikita ko sa'yo kung ano ang tunay na Tianwai Feilong. Sir, mas mataas ang antas niya kaysa sa inyo. Dalhin mo na si Xiao Ruo at ang iba, ako na ang haharap sa kanya. Gagamba. Ikaw naman ngayon. Matagal ko nang hinintay na makuha ang gusto mo. Tamang-tama, masusubukan ko ang tibay ng katawan ko ngayon. Paunahin na kita. Ang lakas ng loob mong bastyusan si Shento, boss, sa harap ng lahat. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Isang ordinaryong Xiantian martial artist lang. Ang yabang mo naman. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Tayong dalawa. Fang Shi, mag-ingat ka. Privadong asin, matamis na prutas. Paano nagawa ni Mr. Fang yun?
May gumaling na palang bata sa henerasyon na to? Ikaw ba ay galing sa Zhejiang Palace? Ikaw ba ay mula sa Xian Palace? Paano mo nalaman ang tungkol sa impyerno ng Xian Palace? Yung lakas ng Xian secret technique. 1,000 taon na, sa wakas nakatagpo rin kita. Sino ka ba talaga? Ako si Fang Yu. Ikaw pala ang Fang Yu na wumapol sa buong Xian Palace. Sige, sabihin mo. Nasaan ang traidor? Gusto mong malaman ang kinaroroonan ng Xian Palace? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi mo kami mapipigilan. Mamatay ka na, Master at Disciple. Fang Yu. Kahit isa sa mga natira ng Xian Palace, walang makakatakas. Ito ba si Mr. Fang? Maraming salamat sa pagliligtas mo. Wag na, sila naman ang unang sumira ng bakuran ko. Simula ngayon, ikaw na ang super guest ng Pamilya G. Ito ay isang check na walang nakalagay na halaga. Hindi na kailangan. Ang mga taong katulad ni Mr. Fang, bakit naman magiging mahalaga ang mga bagay na wala sa sarili? Para sa isang mananayaw, ang pinaka-importanteng bagay ay yung mga kayamanang likas na kayang magpalakas sa talento. Ako ang nagkamali. May nakuha akong balita. Ngayon lang, si Jubao Genren ay nagtipon ng napakaraming mamahaling gamit. At nakakuha pa siya ng isang pambihirang kristal mula sa isang halimaw sa kakaibang paraan. Gagamitin ko ang pangalan ng Pamilya G para ihanda ang isang ultimate na okasyon para kay Mr. Fang. Lahat ng magugustuhan ni Mr. Fang. Bibilhin ko agad yun. Yung natirang kasamahan ng empleyado ay lumitaw na ulit. Magagamit ko ang pagkakataong ito para malaman kung saan sila nagtatago. CJ, gawin natin ayon sa plano mo. Sir, Xiao Qing. Pupunta muna ako kamakailan sa Shanghai. Bumisita ako sa'yo. Xiao Qing, may balita ka ba? May mahalaga akong ipapadala sa'yo kaya pupunta ako ng Shanghai. Qing Lao. Hinintay po kayo ng mga department head para sa meeting. Hayaan mo muna silang maghintay. Hindi mo ba nakikitang may kausap akong mentor ko dito? Hoy, sir. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Sige na, hahaha. Si Xiao mo kay Jubao Genren ay nakarating na sa Jiangnan. Yung kristal ng halimaw na nasa kanya, kailangang makuha natin. Opo, regalo po ito para sa mentor ko, si Fang Dage. Opo. Yun Chanderen. Tumayo ka na. Bigo ang plano sa pagpatay kay Jerome. Si Shento Darren sa plano na ito ay... Ano? Sir, wag po kayong magalit. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang tao ng Xian Palace? Base sa ulat ni Baisan, isang binatilyo pa lang na nasa 20 ang nagtangkang pumigil sa plano nyo. Hindi dapat maapektuhan ang pagbabalik sa Xian Palace. Tanggalin agad siya. Opo. May presensya ng Xiang Palace dito. Hoy, tingnan mo. Dumating din si Jiang Jia Gongzi, si Xing Pang. Magkaibigan sina Zheng Peng at ang Jia Pamilya Head, si Tang Mingde. Maraming gustong makasama sila ngayon. Hindi inakala na bandang huli ang mag-amang Jiang ang nakakuha ng pagkakataon. Xing Xiao, para sa'yo ang tagay ko. Xing Xiao, tagay din ako para sa'yo. Sino siya? Parang pamilyar. Oo nga, sino nga ba yan? Bakit nandito siya? Si Fang Yu, ba't nandito siya? Kakilala mo? Nakita ko siya sa school, isang mahirap na estudyante lang yan. Mga ganyan, huwag mong lapitan masyado. Lalaitin mo lang sarili mong level. Fang Yu, narinig mo ba? Pinapaalala lang ni Zheng Xiao sa'yo. Magkaroon ka sana ng tamang pagtingin sa sarili. Kung hindi ka naman kasali sa grupong ito, huwag ka nang sumiksik. Kung walang nag-imbita sa akin, hindi rin naman ako pupunta dito. Ha. Ang Supreme Treasure Exhibit ay espesyal na inihanda ng G Family para sa isang bigating tao.
Ginamit ni Jimis ang lahat ng koneksyon niya para maimbita ang lahat ng boss dito sa Jiangnan. Sinasabi mong ikaw ay inimbita. Nasaan ang imbitasyon mo? Wala namang nagsabi sa akin na kailangan ng imbitasyon. Hay nako, nakakahiya ka naman. Oo nga. Pinapalabas mo kaming tanga. Gusto kong makita kung sino ang lumabag sa panuntunan ng G family at nag-imbita sa'yo na mukhang walang kwenta. Hay, nakakaistorbo ka naman. Jairumi. Jairumi. Ha. Kahit sino ka pa. Hindi mo ba alam anong level meron ka? Parating na si Jimis. Tingin ko, malapit nang mapahamak ang batang yan. Bakit di mo sabihin? Ikaw pala yung bigating tao na sinasabi sa likod ni Jimis. Ha. Kung alam ko lang, di na sana ako pumunta. Ang exhibit na inihanda ni Jerome para sa akin, ang gulo tuloy. Ang sagabal na pumasok dito, wala na lang respeto. Puro panloloko lang para makakain at makainom. At ang pangalan ni Jimis, pwede mo na lang basta banggitin? Hoy, kinakausap ka? Di ka ba nakikinig? Oo naman. Kanina. Mukhang natutuwa ka sa kinakain mo ha. Sige nga, buka bibig mo. Sige, kain ka pa. Talagang marunong magpatawa si Xing Xiao. Ah, Ha, tingnan mo yung itsura ng mahirap na yan. Sa tingin ko, gustong gusto niyang maging aso ni Xing Xiao. hahaha, way, hahaha. UYY, ano ba ginagawa mo? Xing Xiao Dong, ang tapang mo ha. Walang takot ka talaga. Yang hayop na ito, naglakas loob pa na hawakan ako. Para sa Jin family, dapat turuan ng leksyon ng aso na ito. Tao, basagin ang mga binti niya. Dumating na si Ji Xiangjin. Tingnan mo. Hindi talaga matatawaran ng pamumuno ng Jiangnan na pinakamalaking pamilya. Talagang kakaiba siya. Sino kaya talaga yung bigating tao sa likod niya? Huwag nang banggitin ang bigating tao na yan. Sa tingin ko, yari na yung mandaraya na yan. Matagal na tayong hindi nagkita, Miss G. Lalo kang gumanda ah. Ang payat mo na. Tumabi ka nga dyan. Ano bang ginagawa nyo dito? Miss G, may isang tao dito na sumingit para lang makalibre ng kain at inom. Natakot kami na maapektuhan ang reputasyon ng pamilya Jinyo. Plano na sana naming turuan siya ng leksyon. Nako, batang ito, ngayong si Miss G pa ang nakahuli sa'yo. Yari ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa sarili mo. Yung sinasabi mo ba, siya yun? Oo, Miss G, mga ganitong walang hiya, dapat tinataboy agad palabas. Sinabi pa niya na ikaw raw ang nag-imbita sa kanya. Hindi ba kabawasan sa klase mo yan? Sampailan mo. Narinig mo ba? Bakit di ka na nagpapanggap? Kanina ang aling mo pa magpanggap ah. Nako, tagilid ka na ngayon. Ano? GG Miss, sampailan mo pa. Ano bang nangyari dito? Miss G. Kailangan ng higit na pag-iingat dito. Anong balak ni Miss G? Mr. Fang. Si Ji Rumay ang pinaka-eldest na anak ng pamilya G. Sobrang taas ng kanyang estado. Tapos magbibigay galang pa siya sa batang mahirap na iyon. Miss G, niloloko na kayo ng batang iyon. Totoo na, tahimik ka na nga. Miss Shu, pasensya na bata pa ako, di marunong. Sino ka naman ba? Ako si Jiang Shenlong. Manager ako ng security department ng Wanben Group sa GCT. Manager ka lang naman. Paano ka nagkaroon ng imbitasyon para sa Supreme Treasure Appraisal Event? Si Miss G ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon na iyon. Sa akin galing yun. Mr. Zhao. Pinaabot mo pa talaga ng personal ang imbitasyon sa sariling tauhan mo. CJ. Pero dinala mo na rin yung tao. Dapat kontrolado mo siya. Mr. Fang ay isang espesyal na bisita ng pamilya G namin. Bakit mo siya nilalay ng ganun? Bilasan mong mag-sorry kay Mr. Fang. Mr. Fang. Pasensya na, hindi ko nakilala ang inyong mataas na katayuan. Patawarin niyo sana, at bakit nagtutulala ka pa? Mag-sorry ka na kasi kay Mr. Fang. Ayaw ko nga, mandaraya lang naman talaga siya. Niloko niya kayo lahat. Humingi ka ng sorry. Tulungan mo akong patunayan na mahirap lang siyang estudyante. Patunayan mo kapatid mo. Anong pakialam mo dyan? Miss G, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Mr. Fang, kami ang nakasama ang loob mo. Paumanhin po talaga. Pabayaan nyo na silang umalis. Simula ngayon tanggal ka na sa trabaho. Mr. Zhao, may pananagutan ka din dito. Suspendido ka ng 1 buwan. Mag-isip ka muna sa bahay.
Opo. Lumayas ka na. Nakakahiya ka. Miss G, Miss G. Lahat ng nangyari sa hall nakita ko. Lahat ng ginawa mo para kay Mr. Fang. Bilisan mo magluhod at humingi ng tawad. Miss G, sa mga tauhan mo wala akong pakialam. Pero sa akin, si Zing Pong, di mo na ako masusunod. At may suporta ang Zing family ko mula Tang family. Kagabi nga, pinainom pa ng tiyan ni Tang family master ang tatay ko. Kung magkasamaan tayo, hindi ako takot. Tang Mingge. Yun ba yung sinasabi mong master ng Tang family? Binatilyo ka, lakas ng loob mong tawagin sa pangalan ng master ng Tang family. Narinig nyo lahat, di ba? Pag nalaman ni Tang family master, siguradong sasampalin ka dun. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Baliw ka na. Tang family master, andito. Sino gustong manggulo sa tao ng Tang family ko? Hoy, Tang family master, nandito kayo. Mr. Zing, anong nangyari? Tang family master, may sumingit na mapagsamantala kanina. Gusto ko sana tulungan si Miss G para ayusin ang gulo dito, kaya pinagsabihan ko yung tao. Eh kaso si Miss G, pinakaluhod pa ako. Di ba parang inipit ako ng sadya? Miss G, totoo ba yon? Oo, nilate nga niya ang importanteng bisita ko, si Fang Yu, si Mr. Fang. Ito yung Tang family chief. Nagkataon lang din na tinawag niya ng direkta ang pangalan nyo. Hayop ka. Kanina ba, sobrang yabang mo pa? Bakit quiet ka na ngayon? Luhod ka dyan, narinig mo? Sabi ng Tang family master, magluhod ka. Utusan kita, magluhod ka. Hayop ka, si Mr. Fang ay tagapagligtas ng Tang family ko. Pag nilate mo si Mr. Fang, nilate mo ang Tang family. Sino ba talaga yung taong yon? Dalawang malaking pamilya ang pumampi sa kanya, G at Tang. Xiao Tang. Kahit anong gawin mo, dapat muna tapos ang asal bago ang gawa. Tama ang turo ni Mr. Fang. Mula ngayon, ititigil ng Tang family ang lahat ng ugnayan sa Zing family. Epektibo agad. Tang family master, kapag wala ng suporta mula Tang family, patay na negosyo ng Zhang family namin. Pag nalaman ng tatay ko, siguradong papatayin niya ako, Tang family master. Dalhin sa labas, bilis. Maawa na po kayo. Maawa na po kayo. Tatay ko papatayin ako, Tang family master. Ang lakas ng dating ng Tang at G family. Dumating na ang Liang family. Kahapon nagpadala sila ng killer para patayin ako. Ngayon may gana pang magpakita ng mukha dito ng harapan. Ang lalakas talaga ng loob nila. Wala pang ebidensya. Huwag muna magkasamaan. Unahin muna natin si Mr. Fang sa pag-aasikaso ng inner core ng Mystical Beast. Oo nga. Ang batang ito kaya tinangkilik ng Tang at G family. Siguro may talento talaga. Narinig ko siya ang gumaling ng sakit ni Elif Tang. Tama, buti na lang nandyan si Dr. Fang. Mas magaling na ang lolo ko ngayon. Ikaw ba si Fang Yu? Ang bata mo pa pero ang galing mo na sa pagdoktor. Talagang mahusay na tao. Yang Tsu, kamayan mo siya. Pareho lang din tayong magkaklase. Dito lang ako dahil gusto kitang makilala. Kamusta? Kamusta, Feng Yu? Delikado ang sitwasyon ngayon. Si Yang Shu ang pinakamagaling na batang half-step master ng buong Kyushu. Tunay na idol siya ng bagong henerasyon. Tay, bilisan mong tulungan si Dr. Fang. Tay Luigi si Yang Shu ngayon. Yung half-step master na yan. Kahit buong buhay ng mandirigma, hindi marating ang antas na yon. Ang lakas ni Mr. Fang, misteryoso talaga. Jerome, utusan mo ang tauhan mo na bitawan ang kamay niya. Si Mr. Fang ay espesyal na bisita ko. Wala akong karapatang utusan siya. Kung gustong-gusto ng kapatid mo na makipagkamayan sa tao. Hindi ko na siya pipigilan. Tama ba? Bitawan mo na. Bilisan mo ang pagbitiw. Snowkeer, kaya siya nasaktan. Sino nga ba talaga siya? Ayos ka rin ha, pagkatapos ng Supreme Treasure Appraisal Event. Bangayan natin ng maayos ang usapan na iyan, tara na.
Noong nakaraan, nagpadala ako ng ilang top assassin para patayin si Jiling Shen. Lahat sila nabigo. Sa tingin ko, baka may kinalaman dito sa taong iyon. Sa tingin mo, gaano kalakas ang kakayahan niya? Pakiramdam ko, kakaiba talaga siya. Sa aura niya, parang innate 5 fingers lang ang lakas niya, pero sobrang lakas pala ng puwersa niya. Kaya ba nating tapusin siya? Mukhang di naman siya marunong ng mga spells, di ba? Sa totoong laban. Hindi pwedeng lakas lang ang puhunan. Sa antas ko bilang half-step master ngayon. Kayang-kaya kong labanan yan. Magandang araw po sa lahat, ako si Jubao Genren. Welcome po sa auction natin ngayon. Ang unang item ngayong gabi ay ang Yang Longdan. Ginawa ito ni Wu Dashu, ang kilalang Weibei Yawang, matapos ng 10 taong paglikha. May kakayahan itong bumuhay ng patay, nakakapagpahaba rin ng buhay. Starting bid ay 10 milyon. Huling beses itong Yang Longdan na lumitaw ay 20 taon na ang nakalipas. Siguradong maganda talaga ito. Lao Jiang, huwag mo akong agawan dito ha. Wala nang negosasyon dito. Hindi ko ito ipapaubaya sa'yo. 10 milyon, akin na yan. Shu Wu Changla. Ang gusto ko. Ay siya. Sino siya? Matagal nang tahimik si Fang Xiansheng. Baka hindi niya alam masyado ang mga nangyayari ngayon. Ang pamilya Ji, pamilya Tang, at pamilya Yang ay pawang bigatin sa Jiangnan. Pero pagdating sa yaman at lakas, pinakamalakas talaga ang pamilya Qin na nasa kapital. Qin Jia, si Qin Wu daw. Si Qin Lao pa nga ang pinakaunang guro sa kapital. Mahusay siyang kaibigan ng Wu Changla. Kapag kalaban mo si Wu Changla dahil sa Qin Jia, para mo nang kinakalaban si Qin Lao. Grabe, ang lakas pala ni Xiaoqin ngayon. Hoy, Fang Xiansheng, huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Kung hindi ka magbibigay galang kay Qin Lao, pwedeng ikamatay yan dyan. Mga bisita, may magdadagdag pa ba ng bid? Sino mang maglalakas loob pa magbid parang kalaban na ng Qin Jia, parang naghanap ng kamatayan yan. Sige, ang item na ito napunta na kay Wu Dashi ng Qin Jia, ang susunod na ibebenta. Ito ay ang naida ng isang halimaw mula sa pinakamalamig na lugar sa hilagang bahagi ng Jiusho. Kapag ininom ng mandirigma, malaki ang itataas ng antas. Starting price ay 50 milyon. Ito ay niida ng ikasyam na level na halimaw, Tun Chanjing. Kapag na-absorb, tiyak na magkakaroon ng breakthrough. Ito ang gusto ko. 100 milyon. Grabe ang taas ng presyo. Kita mo talaga kung gaano niya kadeterminado na makuha ito. 150 milyon. Bakit? Kulang na ba ang pera? Pinihil ko ang pagbid, dahil ang huling nagtaas ay si Wu Changla. May patakaran ang auction house. Kapag si Wu Changla ang nagbid, hindi na pwedeng tumuloy sa bidding. Kung hindi, parang, kalaban mo na si Qin Lao. Fang Xiansheng, baka dapat tigilan mo na. Tuloy mo lang, Wei Fang Xiansheng. Naku, ang kapal din ng mukha ng batang ito. 200 milyon ah. 200 milyon, 200 milyon. Ang Jia, parang napakaloko na. Naglalakas loob pang kalabanin ang Qin Jia. Parang nagsusuicide na din yan. Pagkatapos ngayong gabi, tiyak may problema ang Jia at Tang Jia. Naku patay. Nagalit si Hao Shanlao. Nagagalit na si Wu Changla. Ang lakas niya, nasa rurok na ng sushi level. Nakakatakot talaga. Malaking gulo ito, sa mga tagapangasiwan ng pamilya Shi at Tang. Itong naida ng halimaw, bigay ni Qin Lao para sa kanyang guro. Ngayon, kung ibibigay ninyo na, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Mukhang mabait at mapagrespeto si Qin Wu daw. Hindi naman nasayang na tinulungan ko siya dati. Nakakalakas loob ka talagang tawagin si Qin Lao sa pangalan niya. Ang lakas ng loob mo, saan ka ba nanggaling, walang takot, walang respeto, talaga. Narinig niyo ba lahat? Paulit-ulit niyang walang galang si Qin Lao. Parang inuurong niya pa si Qin Lao. Pag walang galang ka kay Qin Lao, wala kang galang sa kapital. Wala kang galang sa buong Jiusho. Si Wu Changla, sa ganitong klase ng tao, dapat patawan ng parusa agad. Patayin na yan, patayin na, patayin sa kanya, patayin siya. Patayin siya, patayin siya. Si Fang Yu, pinalabas pa ang galit ng lahat. Pati si Wu Changel ay nagplano ng pumatay. Siyempre, madadamay pati Jia at Tang Jia.
Kung ganon, hindi na tayo madadamay pa. May utos ang guro ng bansa. Sa buong Gyusho, kung sino mang hamarang sa plano ng Chinjia, patayin agad sa harap ng lahat, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo sinunggaban. Ngayon, wala na akong magawa, kailangan ko na magdisiplina ng patas. Kung hindi, hindi matatahimik ang lahat. Ano ba itong papalakas na pressure na ito? Tama si Wu Changla. Bilisan mo at bitawan mo na. Akala mo makakatakas ka pa? Pasaway kang bata ka. Akala mo ang yabang mo dati ha? Bakit di ka makapagsalita ngayon? Lumuhad ka. 5% na lakas, kulang pa. Sige, 10% na lakas. Wu Changla, konting awa naman. Kung magpapatuloy pa ito, baka mamatay na kami. Ang martial art na tinuro ko noon sa Kenja. Konting parte lang ang natutunan mo. Tama ba? Ako, Oh. Akala mo simple lang ang pagbaba niya ng baso. Pero talagang may malakas at mapusok na energy siyang pinakawalan. Na-neutralize niya ang buo kong lakas at pressure. Paano nagawa ng isang init na mandirigma ito? Ano bang nangyari lang? Mukhang ayaw lang saktan ni Wu Changla ang mga inosente. kaya tumigil. Maraming salamat Wu Changla. Maraming salamat Wu Changla. Mabait si Wu Changla. Ayaw saktan ng walang rason. Pero hindi dapat palampasin ang taong ito. Binastos si Chin Lao, totoo yan. Hindi pwedeng palampasin. Oo, huwag natin siyang palampasin. Tama. Dahil sa kanya kaya nangyari ito. Patayin na, nasaan ang mga tagabantay ng kapital? Dalhin na agad sa Gyusho. Napiitan, habang buhay na ikulong. Ikaw bata, ikaw rin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Huwag mong isipin na kaya kang protektahan ng Tangjia at Jijia. Hindi ka na makakalusot ngayon. Kahit sino pa protector mo ngayon, wala kang takas. Maghanda ka na. Si Chen Laoda ng Modo Jia. Chin Lao, nasaan si Bai Jiangnan? Nandito si Bai Jiangnan. Pagbati kay Chin Lao. Tayo na po lahat. Salamat, Chin Lao. Paano po kayo naparito ng personal? Alam ko na po ang nangyari dito, Chin Lao. Yung Naiden ng halimaw. Pinabid niyo po ba para may padala sa guro ninyo? Hindi na, ako na mismo ang magdadala, Chin Lao. Matagal nang naka-isolate si Chin Lao. Hindi ko inaasahan na para lang dito ay pupunta siya. Mukhang napaka-importante ng guro para sa kanya. Pa, anong gagawin natin kay Fang Xiansheng? Baka swertehin na lang siya, anak. Nandito na si Chin Lao. Wala nang alinlangan dito. Hindi ko akalaing magpapasaway pa ang batang iyon kay Chin Lao. Manood na lang tayo. Hoy, dumating na si Chin Lang. Lumuhad ka na agad. Guro. Lumuhad ka na agad. Sir, ito ang regalo ko para sa inyo. Ate, ito. Anong nangyayari dito? Chin Lang. Bakit lumuhad si Chin Lang sa kanya? Ibig bang sabihin, ang sinasabi ni Lolo Chin na mangkukulam ay si Fang, ang doktor. Pero, si Lolo Chin, edad niya pwede na maging lolo ni Dr. Fang. Oo nga. Sobra ka namang magalang. Sa pagitan natin, hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Hindi pwedeng masira ang mga patakaran. Ang tagal na natin hindi nagkita. Sir, parang di naman kayo tumanda. Pero ikaw, mukhang tumanda ka na ng husto. Anong nangyayari dito? Paano nangyari to? Si Kinji mo, apo mo siya, di ba? Nung bata ka pa, ako pa nagpalit ng diaper mo noon. Palaging kinukwento ni Lolo ang tungkol sa mahal niyang guro. Pero bakit parang batang wala pang 20? Medyo mayabang tong batang to. Akala ang witty niya. Puro biro lang lumalabas sa bibig. Bakit kaya sobrang taas ng tingin ni Lolo sa kanya? Noong araw. Sir, kayo pa nagbigay ng pangalan sa kanya. Lolo, pati ikaw. Ay, Yimo. May mga bagay kang malalaman din balang araw. Yang Yinzo. Laki pala ng impluensya ng pamilya Yang nyo, ha?
Lolo Qin, Alam niyo ba talaga kung sino siya? Siya? Eh di ba kung tutuusin, isa lang siyang mahirap na estudyante? 3 beses akong iniligtas ni Kuya Fang. At siya pa ang tumulong magtatag ng pamilya Chin namin. Kung wala si Kuya Fang, wala sana ang pamilya Chin. Tapos, nagawa niyong tratuhin ng ganyan ang mahal kong guro? Chin lang, baka naman nagkakamali kayo. Batang-bata pa yan, wala pang 20. Nung mga panahon pinapaikot mo ang negosyo, ni hindi pa siya pinapanganak. Paano magiging ganun ka-importante? Simula ngayon. Lahat ng resources sa South Luzon, ilipat sa pamilya G. Diretsong tapusin na ang anumang partnership ng pamilya Tang at Yang. Salamat, Lolo Chin. Salamat, Lolo Chin. Lolo Chin, matagal ng patas kayong katrabaho ng pamilya Yang. Di ba pwedeng isang insidente lang, tapos isusuka nyo na lahat ng ginawa namin? lahat ng kawalang hiyaan at masasamang gawain ng pamilya yang nyo. Huwag niyong akalaing hindi namin alam. Umalis na kayo dito. Umalis na tayo. Xiao Wu. Alam mo naman, pinakakinaiinisan ko sa buong buhay ko yung mga taong walang utang na loob. Pinahiya mo ang mahal kong guro. Siyempre kailangan mong managot ayon sa patakaran ng pamilya Chin. Ano, si Lolo Chin ipapataw ang family law sa matatandang elder. Mga gwardya ng Chin, ipatupad ang family law? Teka lang. Itong magical beast na to, bakit parang may amoy ng Jiang Palace ang laman loob nito? Ziyang Palace. Nagulat ako kilala mo pala ang Ziyang Palace. Simula nang sumabog lahat. Wala nang silbi ang pamilya Chin para sa atin. Ha ha ha. Dahil nalaman nyo na ang sikreto ko. Kailangan mamatay kayong lahat. Nasaan ang mga nalalabing kasamahan ng Evil Seng, sabihin mo? Short jump ay nako, Array. Patay na ako, Array. Anong nangyayari? Naging pabaya ako. Ang tagal na palang nanggagapang ng taong to sa tabi ko. Kasalanan ko to, hindi mo kasalanan. Ang mga tago ng Jiang Palace, nila iba ang kalibre. 2,000 taon na akong naghahanap. Pero hindi ko pa rin mahanap ang pinagtataguan nila. Isa na namang tauhan ng Ziyang Palace ang nabawasan. Ano bang klaseng trabaho ginagawa nyo? Lahat ng plano natin maihawak tayo dati. Pero biglang nagulo lahat dahil dumating si Qin Wu Dao. Hindi ko pa rin maintindihan yung batang iyon. Paano niyang nakuha ang connection kay Lolo Chin? Sa edad niya, imposible naman maging teacher siya ni Qin Wu Dao. Ang hula ko, siguro dati pa, ninuno niya ang tumulong kay Qin Wu Dao. At si Qin Wu Dao, ginagabayan ang mga inapo ng teacher niya. Makes sense. Grabe, may nakakakilala pa sa Ziyang Palace sa panahon ngayon. Hindi pwedeng buhayin pa siya. Walang problema. Gagawin naming siguradong mamamatay siya. Malalaman niya kung paano siya namatay. Para walang palpak. Papuntahin ko rin si Xiao Wumang. Mr. Fang. Interesado akong malaman kung paano mo exactly nakilala si Lolo Chin. Ano bang background mo? Mas maganda sigurong huwag mo nang malaman pa. Mr. Fang. Matagal ko nang gustong itanong to. Ano yon? Bakit umiwas ka ng tingin sa akin palagi? Dahil kamukha mo ang isang dating kakilala ko. Ano? Ginoong Fang. Boss Fang. Tulong, tulong, may nasaktan. Tumigil ka. Yang Shu, ikaw ba yan? Grabe, nabangga siya ng ganito. Baka wala na talaga siya, masyado kasing maingat si ate ko. Napakasimple ng bagay na to, kailangan pa bang planuhin? Kailangan kong patunayan sa kanya na tama ako. Sobrang minamaliit niyo naman ako. Lumakas ulit ang galing niya. Kahit ako, hirap na akong tumagal ng 3 palo sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Hindi na pinoprotektahan ng pamilya Chin ang pamilya nyo, Yang. Pag dumating ang paghihiganti ng pamilya G at pamilya Tang, hindi ka rin makakaligtas. Kung mabilis akong kumilos, baka walang makakaalam.
Miss G, mas mabuti sigurong sa iyo na lang muna magsimula. Ay! Bago pa tong damit ko. Hi. Feng Yu. Ikaw pala, galit ka na gusto mo na akong sunugin, no? Sige, tapusin nyo na siya para sa akin. Feng Yu. Anong puta? Ikaw ba talaga? Paano mo nagawa yun? Grabe, parang multo. Na yan, parang multo talaga, no? Ay! Tama na siguro. Patayin niyo siya. Kuya, hindi ko kaya lumaban. Bakit natatakot ka? Yung bangga kanina. Kahit isang master ng martial arts, di kakayanin yun. Lalo na siya. Ngayon, sigurado akong malala ang tinamong internal injury niya. Pero parang malapit na siyang mawalan ng lakas. Pakinggan niyo ko kung sino man makakuha ng ulo niya. 10 beses ang premyo. Kung mag-aaway kayo. Huwag niyong sirain ang kaayusan ng lugar. Magpakita naman kayo ng konting disiplina, pwede ba? Paano kung may mahulog dito? Ay, Ikaw na lang natira. marami ka palang alam tungkol sa eksplosibong lingdan. Kapag ininom ko ang gamot na to, sandaling lalaki ang lakas ko at aabot sa tugatog ng mga martial master. Patay, ang hirap nito. Tugatog ng mga martial master. Patay, ang hirap nito. Tingnan mo kung ano talaga ang isang tunay na martial artist. Ginoong Fang. Sabi ko na nga ba sa mundong to, ako lang ang pwedeng magsabing pangkaraniwan lang ang isang tao. Huwag mo akong tuksuhin. Kapag tinuloy mo pa, ubusin ko buong. Pamilya nyo. Boss, mag-ingat kayo kay Ginoong Fang. Binigyan na kita ng chance. Sayang, hindi mo pinahalagahan. Nandito ka na rin lang. Lumabas ka na. Hindi mo ba nakikita, sa Qinghai, mula pa noon, walang nag-aasikaso ng mga lumang buto. Grabe, palangit na ang presyong binibigay sa amin ng presensya niyang mamatay tao. Hindi ordinaryo yung tao na yan. Siguradong higit ito sa Yanshu stage. Ha. Elder Xiao, dumating pala kayo. Tinawag niyo ako, para ba akong kalabanin tong batang? Nag-aaral pa lang ng Qi? Wang Zu, akala mo ba, ikaw na ang pinakamalakas sa mundo? Si Elder Xiao ay tagapagmana ng mga sinaunang martial sect. Palayain mo agad ako. Baka bigyan pa kita ng konting buhay pa. Ang tanda ko na dito sa mundo ng cultivators, halos walang tumatalo sa akin. Maliban lang sa isang salbaheng tao mula sa Tiandao sect noon. Hindi ako natakot ko ang inuman. Pakawalan mo na siyang ng pamilya. Kung hindi, magaling. Pag pinatay mo si Yang Shu, hindi titigil ang pamilya Yang. Mukhang maiksi pa talaga ang buhay nitong batang Yang. Kung hindi ko siya madala pabalik, ikaw na lang ang dadalhin ko bilang sagot sa pamilya Yang. Hahaha. Marunong ka palang magsulat ng tula. May mga buto ka pa ng mga namatay. Nakakagulat ka. Alam mo pa ang tungkol sa mga buto ng namatay? Kahit marami kang alam, huli na ang lahat. Imposible.
Bakit mas malakas pa ang killing intent sa'yo kesa sa katawan ng mga namatay ko? Ilan ba ang napatay mo at nakakabuo ka ng ganong dami? Sino ka ba talaga? Ako si Feng Yu. Matinding bagyong Feng Yu. Ako yung Som Iris sa Ziyang Palace noon. 2,000 taon na ang nakalipas, buhay pa rin siya. Anong klaseng magic ang ginamit mong paisa-isang magbalik buhay? Hindi naman ako namatay. Paanong nabuhay ulit? Hindi, kailangan ko siyang buhayin, elder brother. Buhay pa si Feng Yu. Buhay pa si Feng Yu. Ah. Ah, Nasaan ang natitirang tao ninyo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Si elder brother lang ang may koneksyon sa kanila. So, wala ka ng silbi. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Pagbuo ng Soul Aray, panghabang buhay kang magdurusa. Storage bag. Ang storage bag kadalasan ay may mahalagang gamit ng cultivator. Art ng pagpatay ng soul. Pwede nitong gawing sa iyo ang lakas pang buhay ng iba. Ayos. Sa susunod, subukan ko nga ito. Kuya, patay na si Yang Xu. Si Papa din, bed rest na. Kung hindi ka pa babalik, guguho na talaga ang pamilya yang natin. Yang Jian, disciple ko. Kara-rating mo lang sa tugatog ng master. Di pa rin matatag ang skills mo. Mas mabuti sigurong palakasin mo pa. Master, hanggat di ako nakakaganti, hindi mapapanatag ang loob ko. Sige na nga. Dahil gusto mong tumuloy, sasamahan kita para mapayapa ka. Salamat, Master. Malapit na ang Jiangnan Martial Arts Summit. Wang Yu, pasusubalian kita. Sana, gamitin ko ang inner core ng Ninth level beast na to, para mas lumakas at malagpasan ang key stage. Ang lakas ng kapangyarihan ng mundo. Si Master ba yan? Grabe ang beast na Ninth level, kayang sirain ng inner core ang 11 layers. Ngayon, nasa 9,974 layers ng practice stage na ako. Ginoong Fang. May isang bagay sana akong ipapakiusap sa'yo. Sige, ano yon? Gusto sana kitang samahan sa Martial Arts Summit ng Jiangnan ngayong taon. Ugali kasi yan dito sa Jiangnan. Tuwing 3 taon may ganitong event. Lahat ng matitinding pamilya, nagpapadala ng pinakamalakas nilang fighter para sumali sa summit na to. 3 sunod na beses nang talo ang pamilya G. Kung matalo pa ulit, baka matanggal na sila sa first year ng Jiangnan. Tulad ng kilalang Blades Club, baka samantalahin ng nabuhay na sect ng Jiang Palace at subukan pumasok roon. Bukod pa dyan, pwede ko ring subukan ang bagong teknik na pagpatay ng soul. CJ, itutodo ko para sa iyo ang championship ng Martial Arts Summit ng Jiangnan ngayong taon. Salamat, Ginoong Fang. Lord Waishu. Kanina, ang kapangyarihan ng mundo ay nagmula sa Jiangnan area. Isa lang ang kayang magpabago ng kapangyarihan ng mundo. Ibig sabihin, si Master Andam mismo sa Jiangnan. May kakaiba bang nangyari kamakailan sa Jiangnan? Mag-uumpisa na ang Martial Arts Summit ng Jiangnan. Si Do Yang, presidente ng Martial Arts Association, ang namamahala dito. Baka mapadaan din si Master. Pupunta na ako agad sa Jiangnan. Sa liit-liit ng Jiangnan, hindi nyo na kailangan pumunta pa, boss. Desidido na ako. Oo, Lord Waishu, maaari ba akong magtanong, sino bang master ninyo? Ang apelyido niya ay Fang. Dumating na si Ginoong Fang. Kasaysayan na ng taong ito, magpalitan tayo ng lakas. Bakit wala ang pamilya Tang dito? Nakadalawang sunod na panalo na kasi sila sa huling 2 taon. Kaya hindi na nila kailangang sumali ngayon.
Bakit pati ang pamilya Zing ng Xiangcheng andito rin? Hindi naman kabilang sa Jiangnan ang Zing family. Paano silang nakisali dito? Si Yang Yinsui pala, nakakuha ng koneksyon sa Zing family ng Xiangcheng. Ah, malakas ba talaga ang pamilya Zeng? Nag-abayan daw ng Maestro Waishu ang mga ninuno ng Zing family mula sa Jiuzhou. Ngayon, numero 1 na sila sa mga martial arts family ng Xiangcheng. Si Huixu pala yon. Bakit ganyan mo tawagin si Maestro Waishu? Pag narinig ng mga martial arts family yan, delikado yun. Miss Jai, parang hindi maganda ang itsura mo. Anong balak mo, Leader Sakura? Anong balak ko? Namayapa ang kapatid ko dahil sa inyo. Ano sa tingin mo ang balak ko? Malapit na akong mapakasal sa Zeng family. Pag nagsanib na ang Zeng at Yang family, wala nang makakataka sa inyo kahit sino pa. Gusto kong ihandog ang paghihiganti na to para sa kapatid ko, kahit nasaan man siya. Ay, Leader Yin, huwag kang magmadali. Pumunta tayo dito sa Jiangnan 5 Peak Summit. Sulitin na natin, laro-laro na lang muna tayo sa kanila. 3 sunod na talo na ang G family. Mukhang wala nang natira sa kanila. Sa pagkakataong ito, isa lang ang dinala nilang innate martial artist. Sa tingin ko ngayong taon, ito na ang huling martial arts summit ng G family. Dapat natin silang bigyan ng pagbabaon. Ikaw ba si Fang Yu? Oo, ako nga. Si Hinzo lagi kang nababanggit lately. First time natin magkita. Kamayan naman tayo. CJ. Ay, eto na naman yung estilo na yan. Nung nakaraan, pinahiya mo ako. Tingnan natin kung paano kita papahiya ngayon. Paano ba kita bubuin? Basura ka talaga. Huwag mong isipin na porke matalino ka ng konti, pwede ka nang parating kumain at sumabit. Siguro sa inyo, sa maliit mong lugar, may nagpapalakpak at sumisigaw pa para sa'yo. Pero sa paningin ko, isa ka pa rin sa... Sapat na. Grabe, ang lakas ng aura niya. Xiao Chen, Anong nangyayari? Pati si Zing Jia Gongzi napahiya. Sigurado ba kayo sa nakita nyo? O baka naman mali lang ang narinig ko. Si Huixu na batang yon. Kung nalaman niyang ang pamilya na sinusuportahan niya noon, ganito na ang kalagayan ngayon. Malamang sobrang sakit para sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, ha? Naglalakas loob ka pa talagang magyabang at lapastanganin si Waishu Dato. Ang sinabi mong yan, pwede kang mapatay ng daan-daang beses sa sinabi mong yan. Noong magkakilala pa kami, Ha, nakakatawang pakinggan. Grabe, si Waishu Dato. Isa siya sa top 3 sa banal na listahan ng bagong bayan ng Jiuzhou. Diyos ng mga mandirigma. Mahigit 100 taon na siyang hindi nagpapakita. Ikaw na ba gitong bata, nagpipilit kang kunwari kilala mo siya? Bakit di mo na lang sabihin na ikaw ang lolo ni Waishu Dato? kung gusto mo, pwede namang gawin nating totoo yan, sige. Ikaw, batang ito, sobrang bastos kay Waishu Dato. Sobra kang mapagmataas. Ang kapal ng mukha mo. Tahimik muna tayong lahat. Magsisimula na ang Jiangnan Martial Arts Summit. Umattend at maupo na ang bawat pamilya. Swerte mo, batang to. Walang saysay ang pagtatalo natin dito. Mamaya sa ring ng buhay at kamatayan. Ituturo ko sa'yo sa harap ng lahat kung gaano kalaki ang agwat natin. Ipapakita ko sa'yo kung gaano talaga kalayo ang level mo sa akin. O sige, mamaya magkita tayo. Maligayang pagdating sa Martial Arts Summit. Ako si Doyang Nian, ang pangulo ng Martial Arts Summit. Simula pa noong itinatag ni Waishu Dato ang Martial Arts Summit ng Jiuzhou, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Bago simulan ng palitan ng talento, magkakaroon muna tayo ng seremonya ng paggalang. Ang nasa larawan ay si Shifu ni Waishu Grandmaster. Sabi mismo ni Waishu Grandmaster, kung wala ang paggabay ng kanyang Shifu, hindi rin niya makakamit ang narating niyang tagumpay. Sa ngayon, siya na ang itinuturing na pinagmulan ng lahat ng mandirigma sa Jiuzhou. Matagal ko nang gustong malaman kung anong klaseng tao ang kayang idolohin ni Waishu Grandmaster ng ganoon. Pinapaniwala ako ni Huixu na parang napakabata ko pa raw. Sa paggalang, tumayo na po tayong lahat. Unang pagyuko. Pangalawang pagyuko. Muling pagyuko. Tapos na ang seremonya. Sige, magsisimula na ang Jiangnan Martial Arts Summit ngayon. Aling pamilya ang mauunang sumalang?
HMM. Ang bilis ng galaw. Lalo pang lumakas ang kakayanan ni Zhang Shuchen. Kailan naging interesado ang Zing family sa Jiangnan Martial Arts Summit na to? Wala namang batas na nagsasabing, di pwedeng sumali ang martial arts families mula sa labas ng Jiangnan. Tama ba, President Do? Tama, Young Master Zing. Welcome, Major Zing, sa Jiangnan Martial Arts Pavilion. Mangyaring magsimula po. Ha! Haha. Waha. Grabe. Si Shuchen agresibo agad. Pag-umpisa pa lang, sobrang lakas na agad ng atake. Hindi na makontrol ang laban. Ang pamilya Luo ng Jiangnan, handang hominin. Ang pamilya Wu ng Jiangnan, handang hominin. HMM. Ang dami ng martial arts na pamilya, isang round lang bagsak na agad sila. Totoo ngang parang halimaw ang lakas ni Zhang Shuchen. Sa tingin ko, ngayong araw mamamayagpag ang Zhang family. Sa martial arts world ng Jiangnan. May iba pa bang lalaban? Ang layunin ng Jiangnan Martial Arts Summit ay ang friendly competition lang. Bakit kailangan mo maging ganun kalupit? Yung pamilya mo, G family, malapit nang matanggal sa Martial Arts Association. May karapatan pa bang magsalita? Kung ayaw mo, umakyat ka, maglaban tayo. Ikaw. Dahil wala nang aakyat, i-announce mo na. Kung wala na talaga, ako na ang susubok. Ako ang susubok. Galing ba ang batang to sa G family? Sa aura niya parang, isa siyang innate warrior. Hindi ba ito biruan? Oo nga, innate warrior lang na haamon ng martial arts grandmaster. Para lang nagpapaubaya sa kamatayan, yan. Parang akyat lang siya para sa forma. Ang tapang mo, ha? May mga nakita na akong lumalaban para mabuhay. Pero ikaw, hayagang naghahanap ng kamatayan. Batang to, pag hindi ako nag-ingat baka mapatay talaga kita. Huwag mo akong sisihin kung mabigat ang suntok ko. Hey, sa lakas mong yan, hindi mo ako kayang tapatan. Ayokong isipin ng lahat na kay Zing, inapi ko lang ang mas mahina. Ganito na lang. Papayagan kitang suntukin ako ng isang beses, paikutan mo ako. Grabe, parang binabastos na niya yung kalaban niyan. Sigurado ka ba? Pag hinayaan mong mauna ako, hindi ka na ulit makakatira. Sakto para makita mo, ang pagkakaiba ng isang martial arts grandmaster, at isa lang na puro, lakas ang paandaran. Sige, tingnan natin kung gaano katibay katawan mo. Yung batang yun, innate warrior lang. Pero hahamunin ng martial arts grandmaster? Tiyak kamatayan na hinahanap niya, nakakahiya talaga, sa suntok na yan. Malamang siya pa ang mapapahamak. Handa ka na ba? Sige, upakan mo na. Innate warrior lang ang level mo. Lalabanan mo pa ang martial arts grandmaster. Sa suntok na to, hindi malalagusan ang energy shield ni Zhang Shuchen. Sabi ko na nga ba, wala kang laban. Ano to? Paano siya susuka? Oo nga, imposible yan. Kahit 10 suntok pa yan sa katawan ng isang martial arts grandmaster, hindi siya babagsak ng ganyan. Isang hamak naman dirigma lang. Pero natalo niya ang martial arts grandmaster sa isang suntok. Ngayon lang nangyari to sa mundo ng martial arts. Sino ba talaga siya? Sobrang exaggerated naman yan, gago. Kita niyo ba? Si Zhang Xichen ng Zhang family ng Xiangsheng, 3rd generation. Ayon sa layunin ng pagkakaibigan sa martial arts, umakyat para makipagsubukan, tapos, hindi natin alam kung anong pandarayang. Ginawa ng G family fighter para mapatumba siya. Great Guardian. Lumaban siya at sinaktan ng lantaran ang Zhang family young master. Para na ring tinataboy ang Zhang family. Wala ka bang balak tulungan? Ang batang amo natin. Di na kailangan sabihin pa. Tama di ba? Great Guardian.
Huwag kang magpapigil, patayin mo na siya. Ako ang mananagot sa lahat ng mangyayari. Sisihin mo ang sarili mo, kasi malas ka lang ngayon. Gagamitan kita ng Soul Suppression Array para maubos ang energy mo. Mararanasan mo ang impyerno habang buhay. Ano, si Great Guardian mismong gumamit ng Soul Suppression Array. Interesting ang array na to. Bukod sa nakakulong nito ang isipan ng tao, inaabsorb din nito ang energy ng iba. Mukhang kailangan ko munang gumugol ng kunting oras para makalabas. Mukhang natrap si Fang Xiansheng, dambuhalang dumbbell formation. Ito ay isang secret technique na nagmula pa sa Giwangzong ng sinaunang martial arts clan. Kaya nitong bitagin ng mga mandirigma, pati na ang kanilang lakas. Hinuhigo pa ang tunay na enerhiya mula sa katawan nila. Mukhang pinapahirapan talaga siyang mamatay. Syempre naman. Ang lakas ng loob niyang hominin si Shen. Parang mamamatay na yung tao Buti na lang di ako sumali. Kita mo ba, ganyan-ganyan ang aabuti ng sino mang kumontra kay Shen Shuchen. Handa ang pamilya Luo na ibigay ang 20% ng lupa nila sa Jiangnan sa pamilya Shen. Simula ngayon, si Young Master Shen ang magiging batayan. Ang pamilya namin ay taos-pusong magbibigay ng 30% ng kita taon-taon sa pamilya Shen. Si Young Master Shen ang tanging aming susundin. Kami, si Young Master Shen din ang aming igagalang. Pati ibang mga prominenteng pamilya nagsalita na, Jirumay. Anong masasabi mo? Dahil nagsimula ito sa akin. Kailangan kong iligtas si Fang Xiansheng. Shen Shuchen. Basta handa kang palayain si Fang Xiansheng. Kahit ano, tatanggapin ko. Depende yan sa ipapakita mong sinseridad, Miss G. Basta pakawalan mo si Fang Xiansheng. Handa kong ipalit ang 80% ng lahat ng yaman ng pamilya G. Hindi pa sapat yan. 100%. Hindi pa rin sapat. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong habarin mo ang suot mong damit. Para makita ng lahat ang katawan ni Miss G. Ang pamilya G ay isa sa pinakamalaki sa Jiangnan. Paano umabot sa puntong pinaglalaroan na lang sila ng iba? Nakasagasa ng hindi dapat banggain. Isang maling hakbang, tuloy-tuloy na kamalian. Di ko akalaing pati ang pamilya G ay may sariling G-clan pa pala. Paano pa sila makakatayo sa Jiangnan pagkatapos nito? Kung yan lang ang kayang ipakita ni Miss G, sige lang, patagilan pa natin. Haba na, tingnan natin Habarin mo, ipakita mo, na kapag malinis ka pa. Sino ba namang hindi pa nakakakita niyan? Ni ako, ayoko na ring makita. Blind date. Buhusan. Fang Xiansheng. Yung formation mo't yung sikretong pagsipsip ng espiritu, magkahawig ang prinsipyo. Paano ko nga ba nabali yung Yangling formation mo? Imposible to. Ikaw naman ang unang umatake, Divine Master. Unti-unti akong nauubusan ng enerhiya. Anong klaseng teknik ito? Ang dami-daming tao dito, pero walang ni isa na nahiya sa sarili. Hinahayaan lang na mabuli ang isang babae. Ang dami-dami nila, nanonood lang habang may nangyayaring ganito. Ano ba yung Martial Arts Association? Sa totoo lang, kalokohan lang yan. Bata pa, huwag kang sumausaw. Martial arts tournament pa raw. Hinayaan lang ng isang innate na mandirigma na maging ganito ang gulo. Ganito na kalala ang pagbagsak ng mga pamilyang nangunguna sa martial arts ngayon. Nakakatakot yung aura ng pagpatay. Papasok na siya ngayon sa venue. Jigadashi. Andyan na kayo. Ang dragon ay bababa mula sa langit. Aabot sa kawalang hanggan. Di alam ng tao, nangunguna ang alingaw ng dragon. Tanging sigurulong lang. Godashi, may importante akong anunsyo ngayong araw. Babalik na ulit ang longmen sa Jiangnan. Tuwang-tuwa si Kuzonse sa pagbabalik ng Longmen. Ang Yang family, marami ring mga negosyo sa Jiangnan. Kung saan mo gustong itatag ang Longmen, kahit saan pwede. Ang mga negosyo ng Yang family, ipaprotektaan ko.
Maraming salamat, Kuzunze. Kung sigurulong ang kikilos, si Fang Xiansheng, mahihirapan pa rin makaligtas. Kailangan kong makaisip ng paraan para mailabas si Fang Xiansheng dito. Ang pagdating ko ngayon ay para hanapin ng isang tao, Ning. Si Fang Yu, sinaktan ng pamilya ng aking disciple. Kaya ako narito upang humingi ng katarungan. Siya pala si Fang Yu. So sigurulong pala ang target niya. Mukhang lagot si Fang Yu ngayon. Kuzunje, martial arts summit lang ito. Friendly competition lang dapat. Bawal manakit ng sinasadya. Hindi tama sa patakaran ang ginagawa mo. Sa Jiangnan, walang anumang patakaran na makakapigil sa akin. Ako mismo ang patakaran. Fang Yu, oras na para bayaran mo ang utang mo. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita kung paano ka maging basag ulo. Napakababa lang ng innate na antas mo. Isang martial artist na nasa ikapitong antas. Hindi ka pa bagay, kapag ang master ko na ang kumilos. Ayos na, si Yang Jian siguradong ginamit lang yung mamamatay tao na aso para mapahiya ko sa harap ng lahat. Ngayon titingnan ko kung paano ka mamamatay. Mahirap kalabanin ng taong to. Okay. Bago magnegatibo 30 ka pa lang, nakaya mo nang tumuntong sa Martial Venerable Realm. Ito ay katumbas noong unang panahon ng Jindan period. Ikaw na bahala dito. Salamat, Master, sa pagbibigay pagkakataon. Alam mo ba kung gaano kalayo agwat natin? Kung magsisisi ka ngayon, huli na. Ang hirap na dinaanan ng kapatid ko. Ngayong araw, babayaran ko yan ng daang ulit. Fang Yu, iniisip mo ba na ang lakas mo ay kakaiba? Maaring dati, pinadala ko lang puro inutil na tao para labanan ka. Kaya ka nagkaroon ng maling akala. Ngayon, ikaw naman, tikman mo kung gaano kasakit ang pagkatalo. Ginoong Wang Feng. Kuya, Hindi ko akalain na talo si Yang Jian. Paano nangyari yun? Nakaya pa niyang salagihin ang atake ni Yang Jian? Paano nangyari yun? Ang cultivation at chi ay di nagsisinungaling. Yung lakas na bumabalot sa katawan niya, kitang-kita, isa siyang innate martial artist. Pero bakit parang lampas pa sa martial arts grandmaster ang abilidad niya? Butas na naman yung damit. Ayun pala. Go Zunje, kaya mo palang tiisin. Ang sobrang lakas na lampas pa sa antas mo. Nasa damit pa lang pala yung sikreto. Ito. Mukhang pambihirang defense type na sekreto ng sekta yung nag-transform. Sabi ko na nga ba, isang innate martial artist lang. Paano magtatanggol ng martial grandmaster na real chi? Nag-cheat pala. Damit lang daw talaga ito, saka pangkaraniwan lang. Matigas pa bibig mo, HMPH. Oo nga. Ginoong Fang. Tinamaan ka ng harapan ni Go Zunje. Sa tingin ko, yung mga laman loob ng batang yan, siguro nagsama-sama na lang at naging dugo na lahat. Yang Su, ate, para sa'yo yung paghiganti. Iyong ingatan sarili mo, ha? Kapag tuloy-tuloy pa ganito, di ko na masasabi kung mapoprotektahan pa ng damit ko, Patay na siya, di ba? Bakit parang nagsasalita pa? Hindi posible. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kamao. Para hindi sayang ang oras natin. Gagamitin ko na lang ang 20% lakas ko. Napilitan na si Go Zunje gamitin ang sikat niyang Shenlongju. Hoy, bata, tigilan mo na yan. Si Zunje, kinikilala dyan sa Jiangnan dahil sa ultimate skill na yan. Siguradong mas malakas ngayon. At walang duda, numero 1 sa close combat ngayon. Walang takot yung ugali mo. Sa impyerno ka na lang. Aha. Isang alon pa lang ng tunay na chi. Pwedeng durugin ng martial artist na mas mababa pa sa martial grandmaster. Hindi mo na ma-imagine kung gaano kalakas ang sentro ng lakas niya. Siguradong patay na yung bata. Master, bumagsak si Zunje. Paano nangyari to? Ibig sabihin, si Fang Yu ang nanalo sa laban. Ginoong Fang. Ang cultivation sa kamay mo, parang kapahamakan na talaga. Yung Jindan mo, ako na ang kukunin. HMPH. Hindi ko inakalang ganito siya kalakas. Kaya pala niyang sipsipin ng cultivation ko.
Masaya ka na masyado. Ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Siguradong lilipulin kita gaya ng dragon. Lene, Shinkong, sabi ng mga tao sa Xingkong. nasaan ba sila? Bagay lang sila maging aso ng amo nila. Sige na, magsalita ka. Master. Imposible. Pinatay mo si Guzonze. Ganyan ang ginawa niya, malinaw nakagalit na siya ng Budaos Jayan. Balik sa Jiangnan, gamit ang pagkapanganay na anak ng pamilya Yang. Kumbinsihin ang mga kilalang pamilya na agad tapusin si Fang Yu. Tama, taong ganito kabangis. Kapag iniwan, magiging problema pa. Iuulat ko lahat ng nangyari ngayon kay Waishu Deren. Tutulungan ako ni Waishu Deren. Patayin si Wang Yu. Patayin si Wang Yu. Patayin si Wang Yu. Ginoong Fang, kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo magagawang labanan ng sabay-sabay ang 10-10 martial families. Ngayon, kailangan mong magsalita. Dito mismo. Ako, Ji Rumai, makikasama kay Ginoong Fang anuman mangyari. Yan ang hinihintay ko. Pinagtatanggol ng G family si Fang Yu, kasabwat. Dapat sabay sila patayin. Sabay patayin. Sabay patayin. Sabay patayin. Magulat, 30 liang layo. May makikitang lumilipad na bahaghari sa taas. Siguradong si Waishu Deren yun. Ha? Si Waishu Deren. Papunta na siya. Darating na si Waishu Deren. Ayos, siguradong ipaghihiganti niya si Marshal Venerable. Fang Yu. Tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Si Waishu Deren, top 3 sa China Holy List. Sa layo pa lang, ramdam mo na yung aura ng langit at lupa mula sa kanya. Ang lakas niya, si Waishu Deren, ilang dekada na siyang nakaabot sa Crossing Tribulation Realm. Ngayon, mas malalim pa, di mo na mabot. Si Li Fang Yu, kahit itaas lang ng kamay, kayang wasakin. Igalang si Waishu Deren. Igalang si Waishu Deren. Waishu Deren, bakit po kayo nandito? Bakit di man lang kayo nagsabi bago dumating? Ano pong nangyari? Hindi lang siya nag-cheat sa Martial Arts Summit, pumatay pa siya ng Marshal Venerable. Kinakalaban talaga ang buong Martial Arts Association. Karapat-dapat na patawan ng death sentence. Magkakampi na kami ng pamilya Yang at ng 10 pamilya. Naglabas na ng death order laban sa kanya. Bakit hindi ka nagsasalita? Kanina, ang yabang-yabang mo, di ba? Nasaan yung kayabangan mo? Saan na ang angas mo? Sa mundo, hindi lang dapat matikas ang kamao. Dapat malakas din ang koneksyon. Ikaw na lang ang may lakas ng loob na hamanin ako. Ang gamit mo. Sa taas, tanggapin niyo po ang paggalang ng inyong estudyante, Honored Mixed World Master. Waishu, sir. Bakit ka naman nakaluhod dyan? Ay, nakaluhod na pala siya. Pasensya na po, natagalan ako. Napahirapan ko tuloy si Master. Ano bang nangyayari dito? Paano mangyayari yun? Bakit si Waishu sir nakaluhod sa batang yan? Oo nga, grabe. Tinawag pa ni Waishu sir na Master yung tao. Imposible talaga yun. Sa edad pa lang nila, halos 100 taon ang pagitan. Sobrang hindi ka panipaniwala to. Ang yabang naman ng association nyo. Hindi po ako karapat-dapat, Master. Matanda na rin naman kami lahat. Tayo ka na, si Master. Hindi, imposibleng mangyari yan. Naalala ko pa dati, ang dangal ng martial arts mas mabigat pa sa bundok. Fame at pera, parang damo lang yan. Sa loob ng 100 taon, palagi naming binabantayan ang labi ng Master. Wala kaming kahit isang segundo na pinabayaan. Sino bang nagdala ng gulo dito? Kasalanan ko po, hindi ko mabantayan ng maayos. Simula ngayon, pangako kong susundin ko ang tunay na diwa ng martial arts. Duyang yan, ikaw yan, bilang president ng Jiangnan Martial Arts Association. Gawaman ka sa kapangyarihan at pera. Nakalimutan mo na pati ang mga ninuno natin. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Kasalanan ko, hindi ko nakita ang totoo. Simula ngayon, ang association ay susunod kay Master Fang. Basta may utos ka, hindi kami kokontra kahit kailan. Zing family, nagsuway kayo. Sa ngalan ni Waishu. Aalisin ko ang Yang at Zing family sa listahan ng mga martial arts family ng Jiangnan. Pagkatapos ng araw na to, wala nang Yang family. Waishu sir, nagmamakowa ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tutulungan ka? Bakit ang dami mong tumutulong sa'yo? Ikaw na babaeng malas, hindi ka pa ba kontento sa ginawa mo sa akin? Genius! Pinanindigan mo ang tama sa oras ng pagsubok, at bihira ang may ganiyang tapang. Simula ngayon,
Ang G family na ang #1 martial arts family sa Jiangnan. Salamat po, Wai Shu sir. Noong pinaampon kita noon, ganyan na ang ugali mo. Mahigit 100 taon na ang lumipas. Tumatanda ka na pala. Master, hindi ka pa rin nagbago. Kailangan ko pang bumalik para magtanim ng gulay. Alam mo naman ang ugali ko. Huwag mong ipagsabi ang nangyari dito. Opo. Tara na. Sino man magsiwalat ng nangyaring to, kaaway na siya ng Martial Arts Association. At kaaway ko, si Wai Shu. Hi, Master. Huwag mo na akong sundan. Fang Yu. Sinira mo ang Yuan family. Buhay o patay, hindi ko titigilan. Master, nahanap mo na ang taong hinahanap mo. Kuya Lee, nahanap din kita sa wakas. Mr. Fang, may nakuha na akong impormasyon, sa loob ng 2 buwan. Sa YB Nando, ang daming bakas ng nasunog ng purple na apoy. Ayon sa pag-iimbestiga, nakakita akong surveillance video. Na-record dito ang boses ng taong yun, at ang paraan niya ng pagpatay. Mamatay ka na. Pwede mo bang matagpuan ang taong yon? Sa ngayon, wala pang paraan. Sa loob ng 2 buwan, sunod-sunod niyang pinatay ang mahigit 30 na dancer. Nagpadala ang Nando Martial Arts Association ng maraming tao para hanapin siya. Pero hindi siya matunton. Pero nitong kalahating buwan, bigla siyang nawala, itinigil niya ang pagpatay, tuluyan ng hindi mahanap. Pakibantayan mo ang Nandu. Kapag may balita, agad mo akong sabihan. Sige. Yun siya yan, sir. Ngayon, gusto ko po sanang humingi ng tulong. Ang Yang family ay naglingkod sa Zian Palace. Ang Zian Palace naman ay dapat protektahan ang Yang family. Noon, meron tayong kontrata. Tinuturuan mo ba ako, sir? Pasensya na po, nainis lang ako kanina. Isang beses lang ako nangakong tutulong sa Yang family. Hello. Yang Chief. Walang hiya ka, Yang Ling Chief. Sunggaban siya. Ang tapang mo naman pumasok dito ng walang palem. Ipahuli siya agad. Isang maliit na martial artist lang, lalaban sa akin. Ako, innate level 10 stage 2. Ni hindi pa rin ako, makalapit sa kanya. Sino ba talaga siya? Yao Yishua. Anong balak mo? Tanglaogaw, alam mong tanong lang yan. Patay na ang kapatid ko, wasak na ang kuya ko. Ngayon, hindi lang si Fang Yu na demonyo ang papatayin ko, pati kayong lahat sa Tang at G family. Isasama ko kayong lahat sa hukay. Oh, si Xiao Rupa. Noong una, gusto pa kitang mapasama sa pamilya namin. Kung may galit ka, sa akin mo na lang ibaling. Huwag mong idamay ang anak ko. Tatay. Ning kuya. Sinira niyo ang Yang family. Paano ngayon kung sirain ko ang anak mo? Hoy, sa akin ka na lang. Huwag mong idamay ang anak ko. Ikaw, malanding babae, anong ipinagmamalaki mo? Yang family lang naman ang pumansin sa'yo. Swerte mo nga. Sino ba namang mag-aakala na lalapit ka pa kay Fang Yu? Yan ang napala mo. Tigil. Siya yung tao na kasama ni Chinlao. Oo, siya nga ang head enforcer ng National City, si Long Ziyu, sa loob ng maraming taon. Karamihan ng oras niya ay kasama ni Chinlao. Halos hindi siya mahagilap. Siguradong alam ni Chinlao to. Swerte ko naman. Imbis na ako pa ang maghanap sa'yo, ikaw pa mismo ang nagpakita rito. Tamang-tama, ngayon pagbayaran na natin lahat ng atraso natin. Yang Chief, kung basta-bastang umatake ka sa ibang pamilya, nilalabag mo ang batas ng National City. So, National City lang naman yan. Sa harap ni Yun Chen, sir, na isang top-tier martial artist. Wala ring kwenta ang batas na yan. Laging may mga taong nabubulag ng pera at kapangyarihan. Hindi ba't ilang taon nang walang gulo dito sa Goldo? Paano pa tayo mamaliitin ng iba? Sige, gagamitin ko ang pagkakataon na to para ipakita sa inyo kung ano ang tunay na lakas ng Modo.
Hindi ko akalain, isa pala siyang malakas na Wuzon sa Rurok. Yung presensya pa lang niya. Kaya nang talunin ng isang ganap na master ng martial arts. Ang lakas ng suntok na yun. Lumampas pa sa Shanlo ang duwe ni Guru Long. Kahit hindi namatay yung tao, tiyak na hindi na makakalaban. Ngayon, ang Wuzon ay parang cultivator noon sa antas ng Jindan. Ang mga cultivator sa Jindan ngayon, sobrang mahina na nga. Sa lakas mong yan. Noong 2,000 taon nakalipas, ni hindi ka papasa sa antas ng Lianqi. Ang law enforcer ng Gudu, si Jerome. Ngayon, panahon na para bayaran mo ang utang mo. Ate G. Taga Xian Palace ka ba? Alam mo pala ang Xian Palace? So, anong problema? Sa lakas mong Lianqi, nagmamadali ka yatang magpakamatay. Mr. Fang, huwag kang padalos-dalos. Hindi ko inaasahan, kaya niyang talunin ang Wuzon. Isang malakas na tao sa tugatog. Sigurado akong Wusheng din siya. Hindi mo siya kayang talunin. Si Ping Taian ang sumira sa pamilya ni Yang. Ikaw pala yun. Kapag nawala ka na, matatapos na rin ang lahat. Mr. Fang, mag-ingat ka. Fang Ye. Ang aura sa katawan niya, malinaw na cultivator lang ng Lianqi. Pero ang lakas niya, kaya akong sabayan. Sino ka ba talaga? Malalaman mo rin agad. Medyo nakakabilib. Pero hindi mo pa kaya akong patayin. Pwede mo akong pagsipagan pa. Ayos yan. Ayos lang. Magaling, galing mo. Ha ha ha. Pero dapat mas lakasan mo pa. Baliw ba tong taong to? Sa normal na sitwasyon, matagal na siyang patay. Ha ha ha. Pero parang mas lumalakas pa ang aura niya. Nako, kaibigan. Yung paraan ng pagsasanay niya, mas malakas kapag nasusugatan. Kapag mas malala ang sugat, mas lumalakas siya. Tigil na, pag mas nasaktan mo pa siya. Lalo lang siyang lalakas. Ang liit mo naman. Sige, bibigyan ka ng katuparan. Katuparan mo na yan. Ahahaha, grabe, lakas ng tama mo sa akin kanina. Talagang naramdaman ko na masakit. Ngayon, ibabalik ko sa'yo ng daan-daan. Ibang klase ang pakiramdam na to, kaya kung tupukin ang kahit anong bagay, maging abo, huwag mo siyang harapin ng lakasan. Pati kaluluwa mo, susunugin ko ng todo. Hinding-hindi kita papapatawarin, kahit kailan. Fang Yu, malapit ka nang mamatay. Kuya Xiaoshu. Nahandyan ang paghihiganti ko para sa inyo. Grabe, katawan lang ang ginamit niya para supalan ng atake ng Xian. Paano niya nagawa yon? Imposible. Ginamit ko na ang lahat ng lihim na teknik ng Xian. Kahit yung mga cultivator na gantong antas, hindi dapat ganito ang resulta. Sino ka ba talaga? Ako si Feng Yu. Buhay pa ako. Paano ka pabuhay? Bakit ka pabuhay? Lahat kayo buhay pa. Bakit hindi pwedeng ako rin? Sige. Nasaan ang mapaghiganti? Kuya Master, teka, ang ganda naman ng babaeng yan. Sayang naman kung mamamatay siya. Mas maganda pa kung isa sa atin. Hindi niya naman tayo kalaban. Bakit ba siya pilit na lumalaban? Nangako kasi ako sa kanya. Habang buhay pa ako, aalagaan ko ang pintong to para sa kanya. Huwag ka nang magdaldal, patayin mo na. Pasensya na. Napabayan kong magbitaw ng salita. Ang aura ng kasamaan sa taong ito, kaya palang kalugan ng langit at lupa. Oh. Sabi ni Leng Zhu, humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Zocker. Zocker.
Mr. Fang, okay ka na ba? Okay na ako. May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Sino ka nga ba talaga? Kwento naman ako sa'yo. 5,000 taon nakalipas. Fang Yu, estudyante ko, ikaw ay nasa 187th layer na ng Lianqi. Hindi ka pa rin nakapasok sa Zuji. Malapit na akong umalis pataas. Pero dapat magporsige ka para makalampas sa Lianqi. Teacher, Ang cute na ate, si Master Gia, aalis na rin pataas. Ikaw na ang bahala sa Tian Dao sect sa susunod. Nasa 2,596th layer ka na ng Lianqi. Dapat mabilis ka nang mag-level up. opo, alam ko na. Kung alam mo na, mag-ingat ka na lang. Si Tai Shizu na Senior Master mag-a-ascend na rin. Nasa 5,094th layer ka na ng Lianqi. Wala pa akong panalo sa'yo kahit isang move. Baka sa 10,000th layer mo, mag-breakthrough ka na rin. Sana magtagumpay ka agad sa pagpapalakas mo. Aabot ka na sa 1-0, 000 live layer at akyat ka na rin. Tila panahon ko na rin. Pagkatapos, pinatay ang estudyante niya ng ibang sekta. Nangako siyang kahit gaano katagal. Iligtas niya sila. Medyo mahirap paniwalaan. Pero tiwala ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit, may parang pamilyar na pakiramdam sa presensya mo. Lumabas ka na. Ikaw ba si Fang Yu? Parang mahina ang aura mo. Pinakamataas na siguro, Tian martial artist lang. Pinahanap ako ng master ko, pasensya na sa abala. Ako ay estudyante ng Hanshuang Palace. Ang master mo si Sulengyu. Nalaman ng master ko ang galaw ng Xian Palace. Ipapunta ako sa Juixian Valley sa Dingcheng. Pagpasok niya sa pinakailalim ng underground palace, isang araw, isang gabi na siyang walang balita. Sabi ng master ko, pag nawala ang kontak, dapat kitang hanapin. Jian Palace. Yung natirang gulay, ikaw na bahala maghalo ah. Huwag kalimutan alisin ang mga insekto. Itutuloy ko ang kwento pagbalik ko. Haha, si Zuleng yon, dalawa pang Saintly Duke, wala na silang kapangyarihan. Sumuko na kayo. Sumabay kayo sa Agos. Kung hindi, wala kayong magandang aanihan. Akala mo ba kung sumama kami sa inyo, ay sa master? Yung muling nakipagtawaran, nasa kabaong na ngayon. Mas mabuti, mag-surrender ka na agad. Kasama ng mga estudyanteng sumabay sa Juixian Valley. Pinatay na namin sila lahat. Mag-isa ka na ngayon. Kahit mag-isa ako, anong magagawa ninyo? Ako si Suleng Yu, mamatay man ako, hindi ko kayo sasamahan, mga traidor at duwag na katulad ninyo. Ganyan pa rin titigas ang ulo mo? Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo ang hirap. Ito ang realidad. Tingnan natin kung kaya niyong patunayan iyan. Ngayong araw, ang Tianqing sect ang magbibigay ng halimbawa. Para alisin ang masasama sa mundo, sirain natin ang cultivation mo. Nasa Yinsha sect na kami, napagdesisyonan na ang kinabukasan mo. Hahaha, sayang kasi ganda mong yan, masarap ka pa bago ka mamatay. Pagtapos ka na, gusto ko munang mag-enjoy. Hahaha, ay bebenta kita sa nightclub, doon ka na lang tatanda. Yang Lao Gui, anong ginawa mo? Ewan ko nga eh. May nagkontrol pala sa'yo. Ang dami mo talagang reklamo. Kuya Yu, ang tagal nating hindi nagkita. Master, anong tawag mo sa kanya? Nung unang makilala ko siya, bata pa siyang babae. Kaya tinawag kong kuya, wala namang kakaiba doon. Pero ang bilis lang ng panahon, ilang saglit lang. Ang laki mo na. Kuya Yu, parang panaginip lang na makita ulit kita. Ay, ikaw naman. Parang nailibing na ako kung magsalita ka. Naalala ko pa dati nung inihatid kita dito. May pangako akong binitawan sa'yo. At pananggakuan mo rin ako. Sabi mo, taon-taon mo akong dadalawin. Pero 18 taon na ang lumipas. Ni minsan hindi ka nagpakita. Hindi ba, kada 10 taon lang ang usapan? Bakit naging taon-taon? Tol. Para mo na kaming hangin kung ituring. Tol. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong kampante. Wala ka namang matindi, isa ka lang sa mga ordinaryong martial artist. Tama na, mas mabuti pa siguro layuan mo kami, Shu, mga elders. Yung ginagawa natin ngayon, hindi dapat kumalat ang balita.
Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay ang pesteng to. Chen Xingmen Yin Shazong, 1,000. Noong araw, yumuko sa harap ko ang ninuno nyo, nagmakaawang turuan ko siya ng sekreto. Hindi ko akalain, ngayon, ang mga apo nyo hindi na marunong gumalang. Hahaha, tol. Isa kang wala namang pangalan, parang langgam. Maglakas loob kang banggitin ang ninuno ko. Nung marinig ko yan sa'yo, sinasabi mo ba na kilala mo talaga siya? Kung magsinungaling ka, may hangganan naman sana. Bakit hindi mo pa sabihing taga sinaunang panahon ka? Nako, akala ko pa naman eksperto yung inimbitahan. Yun pala, loko-loko rin. Hindi ko pa nga sapat kita. Hindi ko pa ni-enjoy buhay ko. Ayoko pang mamatay ngayon. Dahil sa respeto sa ninuno nyo. Kung aalis na kayo dito, makakaligtas pa kayo. Ilang dekada na akong nabubuhay. Kung kapal ng mukha lang, marami na akong nakita. Pero ikaw, iba ka talaga. Yung ninuno nyo sa Chen Xingmen, si Ouyang. 7 araw at gabi siyang lumuhod sa harap ng bahay ko noon. Nagmakaawa siyang turuan ko ng sekreto. Hahaha, kung hindi dahil doon. Hahaha, Matagal ka nang wala. ang klase ng palabas mo. Ni bata yata, hindi magpapaniwala. Sinasabi mong ikaw ang nagturo ng sekreto sa Tianqingmen. Dapat meron kang lakas ng Tianqing na teknik. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang kaya mo. Nung huli mong kwento, matanda na daw yung ninuno mo. Kung ako rin, di ko rin paniniwalaan iyon. Kuya Yu, sa tingin ko sa lakas niya, nasa Martial Saint level na. Mag-ingat ka dapat. Sayang naman, hindi ka sumali sa kwentong bayan sa ilalim ng tulay, sayang ang talento mo. Ngayong araw, bibigyan kita ng matinding laban. Oh, ayos ka lang? Hindi pwedeng mangyari to. Kuya Yu, ang tagal mong hindi nagpakita, pero tuloy-tuloy na lumalakas ang skill mo. Itong batang to, nakakayanan pa ang Martial Saint attack. Hindi naman pala siya ganap na inutil. Tol, yung mga galaw mo, hindi ako maloloko. Ano ba yung suot mo? Mukhang may nilalagay. Kang protective treasure ng sekta mo. Treasure ng sekta? Oo nga pala, nakalimutan ko yun. Noon, sabi ng Jubao Zenren. Bukod sa pamproteksyon, may 5 pambihirang gamit pa. Pinakamalupit yung para sa tribulation na may lightning strike. Kaya pala parang pader ng bakal ang tinamaan. Ngayon malinaw na. Iyon pala ang sagot. Narinig ko, may treasure ang Han Shuangdong, tinatawag na Zuan Tian Holy Robe. Kapag suot mo yon, kayang 10 Martial Saint attacks. Pero walang treasure na lubos na malakas. Ngayong alam ko na, hindi rin magtatagal. Marunong ka rin magpalusot. Tol, tago mo na yung panloloko mo, halata ka na. Ano pa bang drama yan? Noong araw, yung ninuno niyo sa Yin Shazong, si Sheng Moshan, natalo ko yon. Kung hindi siya nag-swear at nagbago ng buhay, nagmamakaawang patawarin ko siya. Matagal nang nawala ang Yin Shazong. Alam mo ba na kaya kitang palakasin? Kaya ko ring tapusin kayo. Ang tanga-tanga nito, habang nagsasalita, lalong sama-sama ang sinasabi. Sabay pa niyang pinabagsak ang 2 leader. Ang ending, siya rin lang ang mamatay ng mas malala. Bagets pa, wala pang karanasan. Tapos, naglakas loob pa siyang bastyusan si Maestro Yen ng mga demonyo. Walang saysay makipagtalo sa ganitong siraulo. Magkaisa muna tayo para sirain ang kanyang lihim na binabantayan. Tapos dahan-dahan natin siyang pahirapan. Umupo ka. Pakita mo sa kanya ang pamamaraan ni Ginoong Lee. Ang estilo ng mga nasa itaas. Iba talaga ang lakas ng Gurong Mandirigma, palang sa lakas sa paligid pa lang. Nakakatakot na ang naging dating. Hindi ko alam kung kaya ni Yugej ang ganito. Ang Tianqing na teknik ay halos perpekto na ngayon. Sa isang pitik lang ng kamay, kayang wasakin ng lakas ang loob-loob ng tao. Ngayon, papatunayan ko sa'yo. Kung anong dulot ng isang mandirigmang santo. Noong araw, noong tinuruan kayo ni Ouyang mo ng teknik, mali ang paraan niya. Dahil dito, baliktad ang agos ng lakas niyo ng ilang dekada. Sobra na ang bara sa loob ninyo. Kung hindi mo agad ititigil, wala pang 20 taon, di ka na makakaligtas. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagkukwento, na napapasama pa sa sarili niyang kwento. May 10 segundo pa. HMP, wag mo sabihing 10 segundo. Kahit 10 oras pa, kaya naming maghintay. Boss, wag po munang kumilos. Gusto kong makita anong kayang. Gawin niya ngayon, patayin niyo na siya. Plano ko pa sanang gawing kagamitang sinauna siya. Mamaya, uunahin kong baliin ang mga braso at binti niya. Bahala ka na pagkatapos, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, mga kuya. Paano nangyari yun? Ayos pa siya kanina. Bakit biglang nagsuka ng dugo? Totoo kaya lahat ng sinabi niya? Kung nagpreno ka lang kanina, may pag-asa ka pa sana. Pero ngayon, huli na.
Sirang-sira na ang mga ugat mo, wala nang pag-asa. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Imposible to. Hindi talaga ito posible. Si Yugej, talagang mapagkakatiwalaan. Tapos na, ilang taon na, hindi ko napansing in love pala si Master. Huwag pakinggan ang kalokohan ng taong yan, Maestro Shu. Naloko ka lang niya. Araw-araw ka umiinom ng gamot para magamot ang sakit mo. Mahina talaga ang katawan mo. Nagkataon lang talaga lahat ng yan. Pati daga sa kalsada, hindi na tumitigil sa pag-ingay dito. Tama na ang gulo. Kung di kayang ayusin ni Maestro Shu, ako na ang bahala. Sigurado ka bang gusto mong gawin to, para mapigilan ulit ang kasamaan ng Yin Shazong? Noon pa, nilagyan ko ng harang ang teknik ninyo. Lahat ng nagpa-practice nito damay. Kapag na-activate ko ang harang na yan, ang teknik mo, Huwag maniwala sa kanya, Maestro Ye. Patayin siya, ito ang pagsubok. Hindi kayang baguhin ng oras ang kapalaran. Lahat ng mamamatay sa kamay ko. Dapat ding tanggapin ang destino. Ay nako. May 9 na layer ng lakas ang pinagsama niya sa ataking ito. Parang tonelada ang bigat. Kahit bakal, magiging tipak-tipak. Wala na, tapos na to. Ang dali lang niyang nasalo ang Tianyin Blade ni Matandang Ye. Imposible. Siguradong hindi binigay ni Matandang Ye ang lahat niya. Matandang Yang, ano pang hinihintay mo? Parang pumatay lang ng aso ang papatay sa kanya. Ihiwa natin siya, bakit hindi gumana? Parang naipit sa malaking bundok, kahit paano, hindi makakilos. Hanggang dito ka na lang. Ang lakas ko. Nawala lahat ng lakas ko. Sa isang iglap, natalo niya ang 2 punong leader ng Tian Xingmen at Yin Shazong. Mga mandirigmang santo ang mga yun. Ibig sabihin ba, siya talaga ang makapangyarihang nilalang na nag-evolve noong araw? Kuya, ikaw ba talaga yung alamat na nilalang? hindi ako legend. Nagsisimula pa lang ako. Nagkakamali kaya ako sa tingin sa kanya. Parang ordinaryong tao lang yan. Kung siya talaga ang nagturo noon sa mga ancestors natin ng teknik. Kung siya ang naging tagapagligtas ng mga ninuno natin. Di sana, libo-libo na ang edad niya. Bagets lang ako, kakalampas lang ng 20. Paanong naging siya yon? Paano niya tayo niloloko? Master, may punto rin siya eh. Hindi ba tinulungan niya si Ancestor? Buti na lang may lihim na teknik ang sekta natin, Kixing Panhan Technique. Masusumpa natin ang kaluluwa ni Ancestor. Malalaman na natin ngayon ang totoong nangyayari. Mataray pa naman si Master. Malalaman pa niyang ikaw ang nagligtas sa kanya. Lagot ka na talaga. Ay, ang daming abala naman. Takot ka na ba, bata? Pag nasummon ko ang kaluluwa ni Ancestor, malalaman din ang tunay mo at mawawala na ang pandaraya mo. Pagdating niya, siguradong ubos ang kaluluwa mo. Muntik na akong maloko. Buti na lang at wise si Maestro Shu. Pag lumabas na si Ancestor, lalabas din ang lahat ng katotohanan. Bata, malapit ka ng mamatay. Walang satsat. Bilisan ang pag-rescue. HMP, yan ang gusto mo. Tingnan natin kung hanggang kailan kang magmamatigas. Walang hanggan ang kapangyarihan. Buong bayan, magkaisa. Lumabas ka na, Ancestor. Ang Tian Xingmen ayon sa alamat, sobra magtanggol ang ancestor nila. Noon, may alagad lang na nambastos sa Tian Xingmen. Kinabukasan, wiped out ang buong sekta nila. Pag totoong dumating siya, kawawa tayo rito. Labas, Ancestor. Bakit walang laman? Nag-fail ba ang summoning? Anong nangyari? Baka sobrang busy si Ancestor. Isa pa, Noong tinuro ko kay Ancestor ang teknik na ito, kahit skin deep lang ang natutunan niya, sapat na sana yon. Sino mag-akala hanggang ngayon balat lang ang nakuha, ako na. Lumabas ka. lumabas ka. Sino ang magpapakilala kay Ancestor? Hoy, bata, ako ang ika-38 sali ng Tian Xingmen. Ako ang kasalukuyang leader. Sobrang mahina ang katawan mong yan. Pangit ang pundasyon mo. Ngayon, pati ganitong hina, pinuno na ng Tian Xingmen? Sige, anong kailangan mo? May isang tao kasi dito, nagsasabing siya ang tagapagligtas mo. Sabi pa niya, ang teknik ng Tian Xingmen galing daw sa kanya. Lakas ng loob. Nagpanggap pa siyang tagapagligtas ko. Nasaan siya? Papatayin ko na yun agad. Hahaha, ayan siya sa likod mo.
Hihihi, bata. Nakita mo ba? Ayan ang lolo natin. Kanina, ang yabang mo pa. Ayan, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Hihihi, walang kwenta. Tarantado. Hindi ka marunong matuto. Ayaw mong magsikap? Puro problema ang dinudulot mo kay lolo. Ngayong araw, lilinisin ko ang tama sa sekta natin. Bakit sinasaktan ni Uyang mo ang sariling apo? Tama na. Tigilan niyo na ang palabas. Si Shisan Xiao, tumatanggap ng alay mula kay Uyang mo. Totoo ba talaga ang founder mo? Pwedeng magpanggap ang iba, pero ang bahaging yan ng kanyang kaluluwa ay hindi pwedeng dayin, di ba? So, totoo nga founder mo. Ibig sabihin, siya talaga ang tagakilalang may lihim na teknik. O siya, tumayo ka na. Salamat, teacher. Salamat, teacher. Itong mga nakababatang henerasyon ko, grabe ang kapal ng mukha. Naglalakas loob pa talagang bastyusin si Master. Ngayon, lilinisin ko na ang hanay ko. Aalisin ko ang gulo at problema. Akin ito, founder. Ay nako, founder, pakiusap, pagbigyan mo na sana ako, founder. Hindi ba marunong makita ang sitwasyon, nilate pa si Master ko? Kuya. Boss, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isa pa, please. Aoyang. Sa susunod, bantayan mo na itong mga bata mo. Huwag mo nang hayaan maulit pa to. Maraming salamat, Master. Tandaan ko po yan, maliit at mahina man ako. Si Uyang mo talaga, mahal na mahal ang mga batang ito. Madalas ko na nga ring naiisip, kung nagkataon na buhay pa ang pamilya ko. Ano na kaya ako ngayon? Huwag mo nang isipin ang mga malulungkot na bagay na yan. Ayokong balikan yung nakaraan. Pero minsan talaga, hindi ko mapigilan. Kung hindi mo ako iniligtas noon, matagal na sana akong patay sa kamay ng mga yun. Naisip mo na bang hanapin yung mga kaaway na yon? Oo, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Kuya Yu, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano gagawin mo? Ubusin ko silang lahat. Tama na ang drama. Sabihin mo na. Ano na namang kalokohan to ngayon? Ha. Oo nga, sapat na siguro ang paghintay. Oras na para tapusin to. Ni hindi ko napansin, matagal na palang sinapian si Master yan. Hindi mo naman kasalanan yon. Pinakamagaling talaga ang Zhangong pagdating sa mga ganitong tagu-taguan. Habang abala tayo kanina, siguro si Miss Yang nasa pinakaloob na ng Zhuaxian Valley. Itong enerhiya na to, may nakapagana ba ng 10 direksyon ng dugot kaluluwa formation? Ha. Tama ka. Hindi mo inasahan to, no? Kasabot din ako sa drama mo, para lang sa sandaling to. Ang pagbabalik ng Yangon, hindi na mapipigilan. Kahit ikaw pa, hindi mo na kami mapipigilan ngayon. Ang dami mo namang sinasabi. Kuya, kailangan mo nang pigilan sila agad. Wala na, huli na ang lahat. Ako siyang Hingsu, nangangako. Kahit ano, basta lang mamatay ka. Buong puso kong gagawin. Malapit nang mamatay si Jiang Dao, darating na. Makakaganti na rin kami, pamilya yan. So, lahat ng to, babae pa lang yun ang may pakana. Sa dulo ng Zhuaxian Valley, may sinasabing bangkay ng isang immortal. Totoo pala, hindi lang pala kwento yun. Tapos na ang oras. Lalabas na si Jiang Dao, darating na. Ito na ang araw ng liwanag. Hala, delikado. Iyan ang mga buto ng isang expert na malapit ng mag-ascend. Kapag nagtagumpay siyang gamitin ang katawan, magkakaroon siya agad ng lakas na parang sa panahon ng pag-ascend. Nako, wala nang makakatalo sa kanya kapag ganun. Ngayon na lumitaw na si Jiang Dao, darating na. Kailangan masigurado nating mamamatay ng miserable si Fang Yu. Kung ganito magpapatuloy, lahat tayo, pati ang lakas natin, mauubos nila hanggang wala nang matira. Kahit anong gawin natin, wala nang magagawa ngayon. Wala na kayong ibang magagawa kundi hintayin na maging. Inumin ni Jiang Dao, darating na pagkabuhay niyang muli. At ikaw, ilang libong taon ka na nabubuhay. Puro pagpapahaba lang naman iyan ang buhay. Kung tutusin, tinapakan mo lang din ang Zhangong namin. Sa libo-libong taon, parang wala na akong nararamdaman, puro pagkamanhid. Paulit-ulit ko lang na nakikita, isa-isa naglalaho ang mga kaibigan. Laging naranasan ang mga hiwalayan at kamatayan. Habang tumatagal, naging manhid ang puso ko.
Wala na akong saya, galit, lungkot o tuwa. Wala na akong layunin, lalo na walang pag-asa. Pero ngayon, iba na ang lahat. Pakiramdam ko buhay pa rin ako. Ano pang sinasabi mo dyan? Malapit ka na ring mamatay. Imposible, isa lang siyang innate na martial artist. Bakit ganon kalakas ang pagpaparamdam niya? Fang Yu, ang kapalaran ay hindi mo kayang baguhin. Hindi mo mapipigilan ang plano namin sa muling pagbangon ng Zen Palace. Ha. Bakit ko naman pipigilan? Ilang natitirang miyembro ng Zen Palace na dumating, lahat ay papatayin ko. Grabe lakas ng pagyanig na to. Nagtayuan ang mga balahibo ko. HMM. Ha. Ayon sa alamat ng Jinghua Shuo, kayang balikatin ang lakas ng kalaban. Saan niya nakuha ang ganito kataas na kalidad na magic treasure? Buti na lang handa ako. Masaya ka ba? Ang bawat suntok mo, parang sarili mo ang kalaban mo. Fang Yu, itigil mo na. Sa harap ng Jinghua Shu, wala ka namang magagawa sa akin. Habang buhay kang makukulong dito, gusto kong makulong ka dito ng walang hanggan. Ang taktika ng pagkulong sa kalaban, hindi diretso ang labanan, kundi hinahayaang mapagod. Gusto niyang gamitin ang Jinghua Shuo para pahinain ang laban ng kuya ko. Nagkakaroon siya ng oras para sa muling pagkabuhay ni Jiang Dao. Hindi rin tayo dapat manatiling naghihintay lang, dapat sirain natin ang mga labi ng Immortal. Terra. Hindi ko papayagan ang kahit sino na humarang sa paghihiganti ng pamilya Yang. Dalawang sagabal lang kayong peste. Fang Yu, itigil mo na. Sa harap ng Jinghua Shu, wala ka talagang laban sa akin. Ha. Sa totoo lang, hindi mo lang binigay lahat ng lakas mo sa sarili mong laban. Impossible. Anong ginawa mo? Nandito ka na. Nandito na ako. Pagbati kay Jiang Dao, sir. Pinapangako ng pamilya Yang na maglilingkod ng buong buhay para sa Zen Palace. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Kikilalaan ko yan bilang malaking utang. Kapag nilupig namin ang lahat gamit ang Zen Palace, magbebenepisyo ang pamilya Yang. Salamat, Jiang Dao, sir. Sa wakas, nakabalik din. Mayroon pang mga Immortal Sea na ito. Tutulungan akong agad na maabot ang Tribulation Phase. Hong Ying, Chief Elder, Jiang Dao, hindi kita binaygo. Simulan na agad ang muling pagkabuhay ng Zen Palace. Ibalik ang kaluwalhatian ng Zen Palace. Fang Yu. Jiang Dao, sir. Mayroon na siyang napakalakas na kapangyarihan. Oras mo na, Fang Yu. Ang lahat ng sakit namin sa pamilya Yang. Ipababayad namin sa iyo ng daan-daang beses. May lakas na siya ng Tribulation Phase. Kahit magtulungan silang magkapatid, wala ring kasiguraduhan ng panalo. Naalala pa kaya ako ng bastos na si Wang Yu? Naisip ba niya na babalik ang Zen Palace sa ganitong paraan? Nagpupumilit ka pa rin ba? Ay, senior, ang ganda ng babae oh. Ay, sayang naman kung mamatay ang maganda pa namang babaeng yan. Senior, paano kung... Sa wakas, dumating na rin ang natitirang kalaban ng Zen Palace. Fang Yu, hindi na ako katulad ng dati. Sa 2,000 taon, kahit natutulog ang kaluluwa ko, iniisip ko pa rin kung paano mag-higanti. Sa paningin ko, isa kang langgam lang. Hong Ying, matandang hayop, matapos itago ang mga kaluluwa niyo ng 2,000 taon, ngayon lang pinalaya para. Asarin ako hanggang mamatay. Dahil alam niya, basta ako ang nabubuhay. Hindi na muling mabubuo ang Zen Palace. Sayang nga at giniba't pinulbos ko siya noon. Di na niya nakita ang itsura niyong mamamatay ngayon. Papatayin kita. Ang bangis ng espiritual na alon. Ganito ba kalakas talaga ang Tribulation Phase? Si Kuya Fang Yu ay isang energy cultivator lang naman. Paano lalaban ang ordinaryong tao sa ganito kalakas? Malapit nang mamatay si Fang Yu. Sa wakas, makakaganti na rin kami para sa pamilya Yang. Fang Yu, 2,000 taon na, energy cultivator ka pa rin. Hanggang ngayon, energy cultivator ka pa rin. Wala ka talagang progresong ginawa. Nakikita mo ba? Ganito kabangis ang Tribulation Phase. Huwag kang mainip. Mamaya, malalasap mo ang matinding sakit.
Pagsunog ng langit at lupa. Ha? Ang bilis ng suntok ni Jiang Dao kanina, kahit tribulation phase na expert, hindi makakaiwas. Pero nailigan pa rin ni Kuya Fang Yu. Mamatay ka, Fang Yu. Tama na ang laro. As at this end. Ang bilis. Paano nangyari yun? Totoo bang energy cultivator lang siya? Pwede pala mabuhay ng 2 o 3,000 taon ang isang energy cultivator lang. Hindi pa tumatanda ang itsura. Ang lakas niya, pumapantay pa sa tribulation phase. Fang Yu, isa kang halimaw. Huwag mong isipin na ikaw na ang panalo. Ang tanging paraan para talunin ng halimaw, ay maging halimaw rin mismo. Hindi ba't sinabi mong magsisilbi ka sa Xian Palace hanggang mamatay? Opo, sir. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sir, Tanging purely na dugo lang ang makakatulong para masipsip ko ang Chaos Pearl. Ibigay mo na lahat ng dugo mo sa akin. Araw, buwan, lupa't langit, Chaos, magpakita ka. Noong una, natalo si Elder Hong Ying sa'yo. Dahil hindi niya nagamit ang Chaos Pearl. Pero ngayon, tapos na lahat ng pagsipsip. Oras na para tapusin ng lahat. Nakita mo ba? Tinulungan ako ng Chaos Pearl maging immortal na katawan. Isang hakbang na lang, immortal na ako. Samantalang ikaw, isa lang energy cultivator. Hindi inakala, ginamit ni Jiang Dao ang Chaos Pearl para lampasan ang tribulation phase, at maging immortal. Sobrang layo ng gap ng tao sa immortal na katawan. Baka ngayong laban na ito, hindi na kayang talunin ni Fang Yu. Sa paningin ko, isa ka lang, butil ng alikabok sa 3,000 mundo. Kailangan kitang tapusin ngayon. Dahil sa malalim na galit ng dugo laban sa Xian Palace. Ang kayabang-yabang na immortal body. Isang suntok lang ni Kuya Fang Yu, na knockout. Nilampasan na ba niya maging immortal? Fang Yu na siguro ang pinakamalakas na energy cultivator ngayon. Ilang libong taon na, paulit-ulit ko nang naririnig yang mga linyang yan. Wala ka bang mas bagong sasabihin? Sige, sasabihin ko ang hindi mo pa narinig. Noong pinatay ko ang mga disciple ng Tian Dao Sect, ang saya-saya ko nun. Umiiyak sila, nagmamakaawa. Nagpapakawala ng purple flame ako. Nagpapakawala ng purple flame ako. At lahat sila naging abo. Hindi ba kayo malalakas? Ba't hindi ka lumabas para iligtas sila? Ang tiwala nila sa'yo bilang leader. Nung namamatay sila, tanging ikaw ang gustong iligtas sila. Sayang, nung nilamon sila ng apoy, hindi ka lumabas. Ang laki ng hinanakit at galit nila sa'yo. Hindi sila matahimik. Kahit sa impyerno, isusumpa ka ng mga iyon. At ang babaeng maganda ang katawan. Naghahangad pa rin iligtas ang Tian Dao Sect. Pero, sayang. Sa huli, namatay pa rin siya, nawala ang lahat. Mga kaluluwa ng disciple, lumuhad na sa akin. Hindi mo ako mapapatay. Immortal body ako. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Ipaparanas ko sa iyo ang impyernong buhay. Fang Yu, anong balak mo? Hindi ba't mahilig kang gumamit ng Xian? E di ikukulong kita sa sarili kong formation. Sunugin ang mga kasama mo. Kahit mamatay ako, hindi ko pababayaan ka. Fang Yu, palayain mo ako. Alam ko na lahat ng mga natira sa Xian Palace. Hahanapin ko ang batas ng buhay. Gagawin ko ang lahat para muling buhayin kayo. Kahit energy cultivator lang ako, kahit abutin pa ng 10,000 o 20,000 level. Ibabalik ko pa rin kayong lahat dito sa mundong ito. Fang Yu. Ang daming alaala ang dumaan sa isip ko. Leng Zonshuang ng Tian Dao Sect. Sino ba talaga ako? Hintayin kitang bumalik. Pagbalik mo, papayag na akong magpakasal sa'yo. Para lang sa kadiliman.